Noong 1998, unang na-develop ang mga pwedeng palaging neurochip, at pagdating ng 2028, naging dominante na ang mga neurochip sa buong mundo. Ginagamit ito sa mga advanced na robot at mata, ngunit sa kabila ng mga pag-unlad ng teknolohiya na nagbago sa mundo bilang isang mas maliit na lugar, nananatili pa rin ang tao sa kanilang paniniwala tungkol sa nasyonalidad at etnisidad. Noong 5 ng Marso taong 2029, sa artipisyal na isla ng Newport City sa Japan, nakikinig si Komisyoner ng Pulis Aramaki sa usapan ng ilang makapangyarihang politiko habang nakahanda ang kanyang mga sundalo para sa susunod nilang utos. Nag-uusap ang mga politiko tungkol sa pagpapalitan ng alipin kapalit ng reserba ng silicon sa kanilang bansa at nagtatawanan tungkol kung gaano kadali makakuha ng murang lakas paggawa kapag kaya nilang gawing alipin ang buong bansa. Nababahala na si Aramaki sa pakikinig sa mga mayabang na gago na ito, at tinanong niya kung ano ang ginagawa ng Team 2. Sumagot sila na nailikas na nila ang lahat ng tao sa gusali, pero hindi lang sila ang nagbabalak na hulihin ang mga politiko. Isang batang babae na may asul na buhok ang kumonekta sa sistema ng gusali at naririnig niya lahat ng sinasabi ng mga politiko pati na rin ang police task force. Tinitwanan niya ng pagtawa kung gaano kawalang kwenta ang mga ito dahil pinayagan nilang i-encrypt ng AI ang kanilang komunikasyon, kaya kahit sino ay pwedeng makialam at magmasid ng walang kahirap-hirap. Samantala, iniutos ni Aramaki sa kanyang mga tauhan na itigil ang supply ng kuryente sa gusali at pumasok sa loob. Nang mawala ng ilaw at pumasok ang gusali sa emergency mode, sinabi ng bantay ng mga politiko na nakaluhod na ang espesyal na unit ng pulisya sa kanila. Pagkatapos ay pumunta siya sa sulok at inalis ang kanyang salamin upang malinaw niyang makita ang mga pulis sa paligid bago sila pinaputukan. Sumigaw ang politiko upang tigilan niya ang pagbabaril at huwag palalin pa ang sitwasyon para sa kanya. Nang pumasok ang mas maraming pulis sa silid sa pamamagitan ng mga bintana, itinuro nila ang kanilang mga baril sa politiko na siyang kinatawan ng Far East Trade Association at sa iba pang mga tao sa loob. Hindi natuwa ang kinatawan nang makita si Aramaki at sinabihan siyang alisin ang kanyang mukha na parang unggoy mula sa kanyang paningin. Sumagot si Aramaki na mangyayari yun agad kapag deportado niya ang lalaki pabalik sa kanyang bansa. Pagkatapos ay lumingon siya sa pansamantalang kalihim ng pananalapi at sinabing siya ay arestado dahil sa pagsabog ng bomba na pumatay sa kanilang dating punong ministro. Gayunpaman, nakikialam ang kinatawan ng kalakalan, sinasabi na tinanggap ng kanyang bansa ang bise-ministro bilang isang political refugee. At ayon sa mga batas internasyonal, walang makakapigil sa kanya na umalis sa Japan. Nagalit si Aramaki nang marinig ito at sinabing babawiin nila ang ministro alinsunod sa mga batas laban sa terorismo sa buong mundo. Ngunit pinaalalahanan siya ng kinatawan na kahit pa may lahat ng pag-unlad sa AI, nananatiling masakit pa rin ang papeles para sa kanila. May tiwala siya na makalalabas siya sa insidenteng ito nang walang kahit isang sugat ng isang babae ang magtanong kung seryoso siya. Sa sumunod na sandali, nararamdaman niya ang isang bagay na pumipilit sa kanyang katawan. At ito ay lumalabas mula sa kabilang panig matapos sirain ang kanyang katawan. Lumalabas ito bilang ang babaeng may asul na buhok mula kanina. At habang sumisilip siya sa mga bintana, sinabihan ni Aramaki ang kanyang mga sundalo na itigil siya. Hindi man nila makita siya sa kanilang mga sensor, nagsimula silang magpaputok dahil sinabi ng kanilang boss na gawin ito at tuluyang napasira ang buong bintana. Pumunta si Aramaki upang tingnan kung sino ang kanilang kinakalaban at nakita niya ang mukha ng babae na may asul na buhok na naging hindi nakikita habang siya ay bumababa. Napagtanto niya na gumagamit ito ng thermal camo suit at inutusan ng mga sundalo na magdala ng tracker, ngunit pagbalik nila, nagkaroon ng malakas na pagbagsak ang babae sa isang police car at pagkatapos ay tumakbo palayo nang hindi naiwanan ng bakas. Kinabukasan, pumunta ang babae sa opisina ng Ministro ng Panloob na Ugnayan at ipinakilala ang sarili bilang si Metoko, isang android na may utos na pumatay sa kinatawan ng kalakalan mula sa yumaong punong ministro. Hiningi niya kay Ministro Jabba the Hutt na bumuo ng isang espesyal na unit upang tugunan ng mga banta na hindi nila kayang harapin ayon sa batas. At tinawag ng ministro si Aramaki upang pag-usapan ito. Lumalabas na may katulad ding ideya si Aramaki, kaya tinanggap niya ang ideya ng isang espesyal na unit pati na rin ang tungkulin na panatilihing maayos si Metoko dahil maaaring siya ay maging napakamapanganib kung hindi mapipigilan. Di naglaon, nakipag-ugnayan si Aramaki kay Metoko at sinabing magtagpo sila.
Sabi ni Motoko na hindi pa nila napipirmahan ang kontrata kaya hindi siya, o ang kanyang koponan, ay magtatrabaho para sa kanya. Sinabi ni Aramaki sa kanya na aprobado na ng gobyerno ang pondo para buuin ang sarili niyang espesyal na unit. Agad na tinatanong ni Motoko ang kanyang pet bot na si Fakhai na suriin ang mga pampublikong tala upang beripikahin ang balita habang nilalagay ni Bato ang isang audio jack sa kanyang leeg upang makapag-usap ng pribado. Tinanong siya kung sigurado siya sa pagsali sa gobyerno at tumugon si Motoko ng oo. Sinasabi na kailangan niyang makipagtulungan sa gobyerno kung nais nilang buuin ang espesyal na unit ng kanilang pangarap. Nagbabala si Bato na hindi magpapahuli si Aramaki at agad niyang lulunin ang kanilang espesyal na unit bilang bahagi ng pulisya. Sa pagkakataong yun, sinabi ni Fakhai kay Motoko na lihay-timo ang balita tungkol sa budget kaya tumayo siya at nag-stretch para makipagkita kay Aramaki. Sinasabi niya sa kanyang mga kasamahan na tapos na ang oras ng pahinga at sila ay magpaparada papunta sa himpilan ng pulis. Sa daan, sinasabi ni Motoko sa lahat na panatilihin nilang naka-standby ang kanilang brain dive upang mabilis siyang makapagbahagi ng impormasyon, ngunit nag-aalala ang kanyang mga kasamahan na maaaring mahak ito at sila ay mahuli. Tiniyak ni Motoko na gagamit siya ng isang sobrang matibay na firewall na pumatay sa mga hacker kapag sinubukan nilang pasukin ang kanilang brain dive. Sinasabi niya sa kanila na iwasan ang pakiramdam ng pamamanhid dahil iyon ay ang kanyang multo o ang kanyang tunay na kamalayan. Sumisid si Bato sa isipan ni Motoko, ngunit napansin niyang magulo ang kanyang mga iniisip. Sinabihan niya itong mag-ayos at sumang-ayon ang lahat sa kanya. Sinabi ni Motoko sa kanila na lumabas agad sa kanyang isipan bago niya mapainit ang kanilang mga neurochip at magmura sila dahil sa pagiging insensitive na mga jerks na lumapit ng masyadong malapit sa kanyang multo kahit pa may babala. Sa lalong madaling panahon, narating nila ang lugar ng pagtitipon kung saan sinabihan ng kanilang operator si Motoko, na nakatalaga bilang isang major, na may pinapanood silang isang rescue center na tumatanggap ng mga batang ulila at pinalalaki upang maging kagalang-galang na tao. Sinasagot ni Motoko na parang hindi ito trabaho para sa kanya, ngunit sinasabi ng operator na ang mga taong nagpapatakbo ng rescue center ay may hawak na ghost controller na magagamit nila upang ma-brainwash ang mga bata. Napagtanto ni Motoko na sinubukan nilang pumasok gamit ang isang hacker, pero nabigo sila at nagtatanong siya sa operator kung gusto nitong magnakaw siya ng ghost controller at patayin ang mga nasa likod nito. Sinasabi ng operator na huwag siyang masyadong mapalayo dahil ang misyon niya ay arestuhin ng salbaha ang salarin kapag nahuli. Hindi sigurado si Motoko tungkol sa pagtanggap sa misyon dahil kulang sila sa ebidensya, at natatakot siyang baka isang bitag ito upang masangkot siya sa paggawa ng masama, tulad ng pag-atake sa isang orphanage. Gayunpaman, nagpasya siyang itigil na ito at kunin ang misyon. Samantala, sa bahay ampunan, ang mga bata ay pinananatiling parang mga bilanggo. Nagsasayaw sila ng mga awitin tungkol sa kung gaano kaganda ang bahay ampunan at nagpapasalamat sa guro dahil binigyan sila ng lugaw na kanin ng walang pampalasa bilang kanilang tanging pagkain sa araw. Maingat na sinisiyasat ng guro sila upang masigurong walang gumagawa ng kalokohan, at sa kanyang utos, nagsimula ng lunukin ng mga estudyante ang lugaw na kanin ng padalos-dalos. Isang batang lalaki ang nakawan ng pagkain ng isang batang lalaki, at nang subukan niyang kunin ito pabalik, pinagsabihan siya ng guro na huwag magulo. Habang sumasayaw siya ng breakdance sa mesa nang hindi niya sinasadya, sinabihan siya ng guro na kung ayaw nila sa pagkain, hindi nila kailangang kumain ito. Sinabi niya sa mga bata na tapusin agad ang kanilang almusal at magtrabaho na dahil hindi sila makakakuha ng pagkain o tirahan kung hindi sila kikilos. Ang mga mabagal magtrabaho ay pinagsasabihan din at pinapadala sa lugar ng aralin habang sinasabi sa lahat na magtrabaho o hindi sila makakalabas sa libreng mundo. Nakikita ni Motoko at ng iba ang nakakatakot na footage at humihingi siya ng mga eksena sa lesson zone. Wala ang operator ng anumang makukuha mula sa lugar na iyon at galit na galit si Motoko pero sa kabutihang palad, nakakuha ang kanyang hacker ng direktang linya papunta sa isa sa mga batang dinadala sa lesson zone. Siya ay inilalagay sa isang kakaibang makina upang ma-brainwash. Ngunit nang sakupin ng multo ni Motoko ang kanyang katawan, napagtanto niya kung ano ang nangyayari sa ibang mga bata sa paligid niya. Ito ay nakatulong sa batang lalaki na makalaya mula sa kontrol ng makina at siya ay tumakbo palabas, tinatanggal ang pagkakabit niya at ni Motoko. Naghahanda na sana siyang patayin ng operator dahil mali ang impormasyong ibinigay nila at ang sabi-sabing multo na kumokontrol ay isang makina lang pang edukasyon.
Halos tawagan na sana niya ang pagtigil sa misyon nang sabihin ni Bado na naghahanap ang seguridad ng ampunan para sa batang lalaki, at maaaring may mas malalim pa sa kasong ito kaysa sa kanilang nakikita. Inutusan niya sina Tago at Ishii na habulin ang batang lalaki at pagkatapos ay tiningnan niya si Metoko ng may pagmamalaki, sinasabing maaari na siyang magretiro sa lalong madaling panahon at iwanan ang grupo sa kanya. Sinama ni Ishii si Tago, ang baguhang kasama, habang nagmamaneho sila sa ilalim ng mga sewer upang maabyutan ng bata, na halos palabas na ng gusali. Ngunit natuklasan siya ng mga gwardya at may isang tao na ipinadala upang hulihin siya. Sa sandaling siya ay lumabas sa bukas, nagpadala si Ishii ng isang cable upang ikabit sa katawan ng gwardya at pinatulog ito ng 25 segundo. Iyan ay pila para kay Tago na kunin ang batang lalaki, maglagay ng tracking device sa loob niya, at pagkatapos ay ibalik siya. Pagkatapos nyon, pinapayagan ni Ishii ang gwardya na umalis at sinabihan si Metoko na ang mga gwardya dito ay gumagamit ng heavily modified armor na ginagamit ng militar. Pakiramdam niya ay nasa payroll ng gobyerno ang mga gwardya dito at magiging mapanganib ang pagsugod sa ganitong lugar nang walang iskandalo. Nag-aalala rin ang lahat tungkol sa fallback, ngunit sinasabi ni Metoko na hindi nila kailangang mag-alala dahil mahalaga ang ginagawa nila upang mapanatili ang kaligtasan ng mundo. Inutusan niya ang lahat na maghanda, ngunit sa pagkakataong yon, natagpuan ng mga gwardya ang batang lalaki at nagsimula ng umulan, habang sinisira ng ulan ang insekto na kanilang itinanim sa bata. Napagtanto ng punong gwardya na may mga intruder. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na isara ang mga kanal at nagpanik si Metoko dahil natuklasan sila. Sinabi niya sa lahat na mag-evacuate at si Tag-osa ang unang tumakbo palayo, nagtatanong kung totoong isang bitag ito. Bago siya makasagot, bumangga ang kanyang sasakyan sa mga bakal na barikada. Samantala, sinunggaban ng punong bantay ang sistema ng batang lalaki at sinubukang atakihin si Metoko, ngunit ang naabot lang niya ay ang operator. Nahuli siya sa kanyang atake at sumabog ang katawan nito, ngunit sinabi ni Metoko kay Bato na kailangan nilang kumilos na dahil ang operator ay isang walang kaluluwa na cyborg at malapit ng ayusin ng pulisya. Nagmadali silang hanapin si Tago na walang reaksyon habang si Ishii ay nagpapaputok sa mga bantay na nagsusubukang habulin siya. Isa sa mga gwardya ang huminto dahil ang kanyang multo ay bumubulong sa kanya na huwag isakripisyo ang kanyang buhay. Ang isa pang gwardya ay nagsasabi na hindi siya duwag tulad niya at sa sumunod na sandali, pinasabog siya ni Ishii gamit ang atake nito. Ngunit, nasa likod na niya ang punong gwardya at kinokontrol niya na ang kanyang sasakyan. Samantala, sina Metoko at iba pa ay inililigtas si Tago at naghahanda ng salakayin ng lugar nang makita nila ang sasakyan ni Ishii. Biglang nagsimula itong magpaputok sa kanila at tumakbo sila habang sinasabi kay Ishii na magising na siya. Sinubukan ng isa sa kanila na maabot siya sa pamamagitan ng paglulubog sa kanyang isipan at natuklasan na nakawan niya siya ng bantay. Sinasabi niya kay Metoko na may maltong tagapangasiwa ang pangunahing bantay, ngunit naputol ang kanilang usapan. Sinabi ni Metoko kay Fukhai na huwag hayaang makialam ang anumang panlabas na puwersa, ngunit bago pa man mangyari yon, kontrolado ng pangunahing bantay ang kanyang katawan at pinapaatras siya palabas ng gusali. Halos hindi makapagpigil si Metoko na maitulak siya pabalik dahil sa kanyang mekanismo ng depensa, at lumabas siya mula sa kanyang sasakyan nang sumabog ito. Napagtanto niya na isang propesyonal ang kalaban dahil nakapasok ito sa kanyang isipan bago pa man mag-activate ang kanyang depensang pader. Tumakbo siya papunta sa labanan habang sinasabi kay Fukhai na atakihin ang bantay, na sumire sa kanyang kalasag at napilitan siyang lumabas mula sa sistema ni Ishii. Habang tumatakbo siya palayo, pinaputukan ni Ishii ang bantay, ngunit hindi niya ito mahit dahil masyadong pagod ang kanyang utak. Habang nag-aalala ang bantay, 2 bala ang pumasok sa kalapit na gusali at tinamaan siya sa mga tuhod, winawasak ang kanyang mekanikal na mga binti. Napagtanto niya na ginagamit ng kalaban niya ang isang high-tech na kapa ng kawalang kita dahil hindi niya narinig ang putok ng baril o naramdaman ang init nito. Agad siyang nagsuko, sinasabi na ginagawa lang niya ang kanyang tungkulin. Sinabihan siya ni Metoko na isuko ang ghost controller at ang susi nito, at pumayag siya, humihiling na huwag siyang saktan sa ulo. Gayunpaman, nang sabihin niya na siya ay arestado, napagtanto niya na galing ito sa pampublikong seguridad at nagpanik siya dahil mas masahol pa yun kaysa matalo ng isang kapwa mandirigma. Kalaunan, habang inaayos ni Metoko ang kanyang sasakyan,
Tinanong siya ng batang tumatakas kung sisikapin ba niyang iligtas sila. Sinabihan niya itong manahimik at maging mabuting bata sa ampunan dahil yun lang ang paraan upang maging isang malayang adulto. Dahil ganito ang takbo ng mundo, kalaunan, nakipag-usap si Motoko at ang kanyang koponan kay Aramaki, na nagsabi sa kanila na maganda ang kanilang ginawa ngunit ngayon ay nais makipag-usap sa kanila ng kanyang boss. Ibinibigay niya ang linya kay Ministro Jaba, na nagsasabi kay Motoko na kung patuloy siyang gagawa ng gulo sa bawat misyon, maaaring hindi pa mabuo ang espesyal na unit. Hindi nagustuhan ni Motoko ang tono niya at humiling ng direktang linya sa ministro, habang hinihiling kay Bato ang susi para sa ghost infiltration. Sa sandaling nakakonekta siya ng direkta sa ministro, pinapalo siya nito sa mukha at nag-log out na siya, dahil ayaw niyang may nagpapasunod sa kanya. Kinabukasan ng gabi, nasa bahay ang bagong tago kung saan naghahanda ang kanyang asawa ng hapunan para sa kanya. Masaya siya na kasapi na siya ng isang espesyal na puwersa ngayon at sinasabi niya sa kanya na maging mas masaya pa dahil ngayon ang unang araw niya sa bagong trabaho. Gayunpaman, takot si Tago na baka may baba siya muli sa pagiging isang karaniwang pulis agad-agad dahil nagkamali siya ng husto kanina. Samantala, si Motoko at ang kanyang grupo ay nagsasaya sa isang bar nang dumating si Aramaki doon at sinabing maganda ang kanyang tinaga sa ministro kanina. Hindi na pinapansin ni Motoko ang mga posibleng kahihinatnan at sinabihan niya si Apeface na sumama sa kanya. Sinasabi niya na magkaiba sila ng paraan ng pagharap sa mga bagay at alam na ni Motoko ito dahil napagtanto niya na hindi gagawin ng walang kwentang ministro ang isang test para malaman kung sisibakin niya ang isang orphanage. Sa anumang kaso, sinasabi ni Aramaki kay Motoko na nakatira pa rin ang ministro matapos niyang mapilitan nitong saktan ang sarili nito at ideklara ang agarang pagbuwag sa kanyang espesyal na unit. Ngunit, hindi siya nandito nang walang magandang balita. Pinapaalala niya kay Motoko tungkol sa pag-aproba ng budget para sa kanyang espesyal na grupo at sinasabi na ito ay pansamantalang placeholder lamang hanggang sa makuha ang totoong budget. 3 beses pa ang tataas, ito ay ipapasa. Sabi niya na sa ibabaw, ito ay gagamitin upang lumikha ng isang internasyonal na pangkat ng rescue upang ipakita sa mga tao na pinapahalagahan nila ang mga sibilyan. Sa katotohanan, karamihan sa pera ay gagamitin upang bumuo ng isang espesyal na grupo na direktang nasa ilalim ng pamumuno ng punong ministro, na may tanging misyon na sirain ang krimen bago pa man ito kumalat at mag-ugat. Nabigla si Motoko nang marinig ito at sinabi ni Aramaki na pareho nilang naiisip kung paano mapapabuti ang mundo. At kaya kailangan niya ang tulong niya. Ibinibigay niya sa kanila ang mga porma na kailangang punan para makasali sa lihim na grupo at sinabihan si Motoko at ang grupo na pumirma nito at dalhin sa kanyang opisina ng 6:00 ng umaga. Umalis siya dala yun, at kasabay nito pumasok si Bato sa bar. Pinag-uusapan ni Ishii kung paano niloko ni Aramaki sila. At ang buong plano kasama ang ministro ay isang pagsusulit lang kung karapat-dapat silang magtrabaho para sa isang tunay na espesyal na grupo. Masaya si Motoko tungkol dyan, at nagpasya si Bato na pasayahin siya paunti-unti sa pamamagitan ng pagsabi na nakita niya ang sasakyan ni Aramaki habang nagmamaneho siya, at bilang gantimpala sa kanina, nilagyan niya ng mga paputok ang mga gulong nito. Biglang nakarinig sila ng isang pagsabog at agad na lumabas si Motoko upang tingnan kung ayos lang si Aramaki. Ngunit palaging isang hakbang ang layo ni Aramaki sa kanya, at dala niya ang isang scooter sakaling may mangyari sa kanyang sasakyan. Makalipas ang 3 buwan, panahon na para sa Motoko at ng kanilang grupo na isakatuparan ang kanilang unang malaking misyon, at nasa isang tropikal na gubat ng basura sila nakabase. Si Bato ay nagmamanman sa kanilang mga target mula sa loob ng kanyang droid, ngunit hindi niya matiis dahil walang aircon at sobrang init. Iniwan niya ang kanyang ganap na nakatago at nagsimula siyang mag-crawl papunta sa target dahil naniniwala siyang ang kanyang kamuyuni ay nagpaparaming na parang droid din siya. Biglang nakakita siya ng isang bagay sa lupa gamit ang infrared vision niya at sinuri ang lugar upang makita ang isang nakatagong landmine, ngunit galit siya sa taong naglagay nito ng napakababa ng kalidad. Samantala, natanggap din ng robot na katulong ng masamang tao na kanilang sinusundan ng isang update, at sinabi niya ito sa kanyang amo, na nagsusunog ng sigarilyo sa isang baso ng whiskey. Biglang nakarinig si Bato ng hakbang at naghanda siyang harapin kung sino man ang nasa labas, ngunit si Aramaki pala ay nakasuot ng kama-suit. Tinanong niya si Bato kung may mga bagong balita, at sumagot si Bato na 2 mahalagang tawag lang ang natanggap sa nakalipas na 36 na oras. Sinabihan siya ni Aramaki na uminom muna ng isang higop ng inumin niya,
ngunit nadismaya si Bato dahil tubig lang ito at hindi Gatorade. Sa kabila nito, sinabi ni Aramaki na kamakailan lang nilang natanggap ang impormasyon tungkol kay Puppet Master, isang super hacker na hindi pa nakikita kailanman, na nagsusubok umakyat sa bawat terminal sa internet. Tinanong ni Bato kung may koneksyon ba ang kanilang target sa misyon na ito sa Puppet Master, ngunit hindi ito naniniwala si Aramaki. Sabi niya na ang lalaking ito ay isang militanteng general na naghahanap ng politikal na asylum sa Japan, kung saan ayaw nila ng mga katulad niya. Ang layunin ng kanyang pagpunta sa gubat ay para tawagan si Metoko pabalik mula sa kanyang bakasyon, at masaya siyang guluhin ang kanyang masayang oras. Samantala, nasa isang yate si Metoko, nagsasaya kasama ang kanyang mga kaibigan na naglalagay ng sobrang malagkit na sunscreen sa kanyang katawan. Naliligaw siya sa kasiyahan nang biglang makipag-ugnayan si Bato sa kanya at siya ay nabigla sa lahat ng mga hormone ng kasiyahan na umaapaw sa loob ng katawan ni Metoko. Napansin din niya ito at nagising mula sa kanyang nakakaengganyong panaginip kasama ang kanyang mga kaibigan na nakadugtong sa isang aparato na nagpapahintulot sa kanila na magbahagi ng kanilang mga panaginip. Una niyang pinapalo si Bato ng polanan niya ito ng suntok sa mukha bago itanong kung bakit niya ginulo ang kanyang pagtulog. Sinabi ni Bato na nais siyang makita ni Aramaki agad, kaya nagpas siyang tapusin ni Metoko ang kanyang bakasyon ng maaga, nabigo ang kanyang mga kaibigan. Sa parehong oras, nakipagkita si Aramaki sa foreign minister upang pag-usapan ang tungkol kay General Bato na pinag-iimbestigahan bilang isang militanteng pinagtutuunan niya ng pansin. Sinasabi ng ministro sa kanya na ang general ay kabilang sa Gavel Nation, isang maliit na bansa na walang gaanong kapangyarihan o impluwensya. Gayunpaman, mayroon silang minahan ng platinum na nasa ilalim ng kontrol ng militanteng grupo na nakatanggap ng tulong mula sa kanilang bansa noong nakaraan. Sabi ng ministro, napaka-delikado talaga ang sitwasyon para sa kanilang bansa ngayon dahil lihim na nagpapadala ang general ng pera sa mga militante, at ayaw nilang mahuli sa gulo na kanyang nililikha. Kaya magpapatawag siya ng pulong kasama ang mga opisyal mula sa Gavel Nation. At iminungkahi ni Aramaki na silipin nila ang daloy ng pera sa negosyo ng platinum upang matukoy ang iba pang mga kasali. Ngunit, sa palagay ng ministro ay sayang lang ang pondo ng mga nagbabayad buwis at tinanggihan niya ito. Agad na nagtungo si Aramaki sa kanyang susunod na tungkulin at pinatalsik niya ang ahente mula sa ahensya ng intelihensya dahil ayaw niyang makasama ang mga taong hindi niya mapagkakatiwalaan. Sa pagkakataong yun, dumating din si Metoko roon at natuklasan ng isang blondeng babae na nakatali sa ilang medikal na kagamitan. Sinasabi ni Aramaki sa kanya na siya ang tagasali ng foreign minister, ngunit alam na ni Metoko yun. Ipinagpatuloy niya ang kwento, sinasabing 23 minuto na ang nakalipas, nagka-viral siya ng isang virus at sinusubukan nilang malaman kung saan ito nagmula. Hinala niya na isang hacker, na nagpapalit-palit ng lokasyon bawat 7 minuto, ang nasa likod nito, at tumagal siya sa batang babae ng 5 segundo, na isang malaking bagay. Sinasabi ni Aramaki kay Metoko na kasalukuyang mino-monitor ni Ishii ang hacker gamit ang sasakyan, at sinabihan siyang sumama rito, hindi alam na naririnig sila ng intelligence agent sa buong oras. Kinuha ni Metoko si Tagu bilang kanyang driver, at tinanong siya tungkol sa isang bagong modelo ng baril na tinatawag na Saburo na kaya umuto ng 12 beses sa loob ng 3 segundo ayon sa spec sheet nito. Kinumpirma ni Metoko ang mga estadistika at sinabi na kayang gawin yun ng lahat sa kanyang grupo maliban kina Tago at Sato. Nainis si Tago nang marinig yun, at sinabihan siya ni Metoko na medyo tumpak din ang Saburo at kaya nitong tamaan ang anumang target sa 100 yarda ng 70% ng oras. Gayunpaman, pangunahing dinisenyo ang baril para sa malapitang labanan upang tapusin ang mga target sa mismong harapan. Sinasabi niya kay Tago na kung mahilig siya sa matuli na pag-ambush, dapat siyang kumuha ng sniper rifle o isang super compact na cruise missile. Tinanong niya si Tago kung balak pa rin niyang gamitin ang revolver bilang pangunahing armas gaya ng narinig niya mula sa iba. At tumugon si Tago ng oo, sinasabi na ang revolver ay elegante at hindi ito madalas masira. Sabi ni Metoko sa kanya na magpakapino at kumuha ng Saburo dahil mas maganda yun kapag nagtutulungan sila bilang isang koponan, kahit ano paman. Sa tingin niya, hindi nila kailangan ng maraming armas ngayon dahil sinusundan lang nila ang isang hacker na nakapasok sa tagasali ng foreign minister. Sabi niya na may mga 2 oras pa sila bago maabot ng virus ang multo ng babae at pumatay dito, pero maaari nilang mahuli ang hacker bago yon.
Tinanong ni Tago siya tungkol sa virus at sumagot siya na ito ay isang virus na sumasakop sa personalidad na maaaring ganap na baguhin ang kanyang host. Sabi niya kung ito ay isang bagong modelo, matagal pa sana nitong inabutan ang babae at hindi nila malalaman. Pero sa kabutihang palad, ito ay isang luma ng modelo na agad nilang nahuli. Nagulat si Tago nang marinig yun at tinanong kung ano ba ang gusto ng hacker sa tagasalin. Sinabi ni Mitoko na kontrolin niya ang kanyang emosyon dahil hindi ito makakatulong sa kanilang misyon. Sumagot si Tago na may emosyon siya dahil hindi siya isang android tulad ng iba, at sinabi ni Mitoko na kaya siyang nananatiling baguhan sa grupo. Sa parehong oras, may isang pangkat ng mga mangungulekta ng basura na nag-iikot sa lungsod upang gawin ang kanilang trabaho gaya ng dati. Ngunit isa sa kanila ang gumagamit ng interface ng garbage van para mag-browse sa internet. Palagi niyang inaaway ang kanyang katrabaho tungkol sa trabaho at pagkatapos ay nagsimulang mag-usap tungkol sa kung paano naging kainahinala ang kilos ng kanyang asawa nitong mga kamakailang araw. Nang makatagpo sila ng isang malaking tambak ng basura na pinamumugaran ng mga uwak at lasing na matatandang lalaki, bumaba ang mapagkakatiwalaang tao at gumamit ng mataas na presyon na gas upang paliparin ang mga uwak bago kunin ang mga sako na naglalaman ng mga piraso ng salamin at tinapon na syringes. Patuloy siyang nagrereklamo na dapat silang magprotesta at bumili ng mga armored suit para mapadali ang kanilang trabaho, ngunit sinabihan siya ng kanyang katrabaho na hindi kailanman papakinggan ni gobyerno ang mga tulad nila. Kasabay nito, bumalik sila sa van at nagsimulang yumandar muli ng may isang sasakyan na mabilis na dumaan sa kanila mula sa kabaligtaran ng direksyon, dahilan upang magpanik sila dahil huli na sila. Samantala, ang sasakyan na dumaan ay pagmamay-ari ni Ishii at ng isang malaking lalaki na tinatawag na Boar na nagsusubok hanapin ang hacker. Nagsimula silang magreklamo tungkol sa kahirapan ng paghahanap sa hacker dahil palagi siyang naglalakad-lakad, ngunit sinabihan sila ni Aramaki na kung mas gugustuhin nilang magreklamo kaysa gawin ang kanilang trabaho, wala silang makukuhang bonus. Sinabi niya rin na malapit nang sumali si Mitoko kaya kailangan nilang mag-isip ng paraan, pero mas madaling sabihin kaysa gawin. Bigla na lamang lumabas ang isang residente na may dalang mga sako ng basura at nagrereklamo na umalis na ang mga manggagawa sa paglilinis bago siya makababa. Sabi niya, isa sa kanila ay nagbubuhat ng mga sako papunta sa van, habang ang isa naman ay nakikipag-usap sa telepono, na siyang tanging impormasyon na kailangan nila upang matukoy ang isang sospek. Nagmamaneho si Ishii papunta sa truck ng basura habang ipinapadala ni Boar ang impormasyon kay Mitoko. Kasabay nito, may dalang rin si Aramaki na mahahalagang balita para kay Mitoko, at sinasabi niya rito na ang intelligence agent na kanilang tinanggal kanina ay nakikipag-ugnayan sa isang militanteng general, na nagbebenta ng platinum gamit ang pekeng kumpanya. Nauunawaan na ni Mitoko kung paano maaaring konektado ang lahat, at sinasabi niya kay Tago na ang militanteng general, ang ahente ng intelihensya, at ang hacker ay nagtutulungan. Sa simula ay tinatanggihan niya ito, ngunit sinasabi ni Mitoko na ang tagapagpaliwanag na nahawahan ng virus ay dapat nasa meeting kasama ang mga kinatawan mula sa gavel na bansa. At kung tuluyang napasailalim siya ng virus, maaari niyang mapatay ang lahat sa pulong. Iniisip niya na sinadyang gumamit ng hacker ng luma ng virus upang hindi mapunta ang sisi sa militanteng general at sa isang ikatlong partido. Ngunit hindi pa rin kumbinsido si Tago tungkol sa kanyang teorya. Sa pagkakataong yun, nakipag-ugnayan si Boar sa kanila at ipinadala ang ruta ng truck ng basura, at lumikha si Mitoko ng isang estratehiya upang magsagawa ng isang pincer attack laban sa kanila. Samantala, papunta na ang dalawang Garbage Brothers sa kanilang susunod na patutunguhan, at tinanong ng senior ang mapagkakatiwalaang lalaki kung bakit siya humihinto tuwing tatawag. Tinatanggap niya ng hayagan na siya ay isang hacker at sinasabi na tinitingnan lang niya ang kanyang asawa gamit ang isang ghost hack upang malaman kung niloloko siya nito. Hindi makapaniwala ang senior sa kanya at tinanong kung saan niya nakuha ang barrier breaker para mahak ang multo ng kanyang asawa, at sumagot siya na isang mabait na lalaki na nakilala niya sa bar ang nagbigay nito sa kanya matapos marinig na palagi siyang nakatambay sa trabaho niyang mangolekta ng basura araw-araw. Hindi talaga naniniwala ang senior sa kwento, pero napansin niya na nagbabago ang kilos ng hacker. Bigla siyang nakatanggap ng tawag mula sa kanyang manager na may mga pulis daw na humihingi ng mapa ng kanilang truck, at nang marinig niya ito, pinindot ng hacker ang truck sa manual mode at pinalakas nito hanggang full throttle upang paalalahanan yung lalaking nag-iiwan ng barrier breakers sa ilalim ng bawat pampublikong telepono.
Sina Metoko at Tago ay nakakuha rin itong impormasyon at sabay silang tumungo papunta sa susunod na telepono parang nasa Attack on Titan sila. Samantala, ang tunay na hacker ay naglalagay ng barrier breaker nang lumapit ang garbage truck sa kanya at sumisigaw ang junior hacker na nasa panganib siya. Napapansin ng hacker na unti-unting nagiging nakikita si Metoko at Tago's droids habang humihilig sila papunta sa kanya at naisip niya na nagsumbong si Metoko. Agad niyang pinaputok ang baril, dahilan upang sumabog ang truck at itulak si Tago palayo, dahilan upang mapa-atras siya matapos tamaan ang truck. Samantala, naging invisible ang hacker at nakatakas, ngunit nakita siya ni Metoko gamit ang thermal cameras at agad siyang hinabol. Habang tumatakbo ang hacker sa buong lungsod, tinatanong ni Metoko ang kanyang bot na si Fuckhai na palakihin ang mga bakas sa paligid nila upang makita niya ito kahit na nakasuot ito ng invisibility cloak. Nagpupursige siyang mag-focus at naririnig niya ang mga yapak sa malapit, na nagbibigay daan upang matukoy niya ang lokasyon ng hacker at mahulaan ang daraanan nito. Pinaputok niya agad kapag may pagkakataon, ngunit mali ang kanyang pagtama ng ilang sentimetro at sa halip ay tinamaan niya ang isang water hydrant imbes na hacker. Sa kabutihang palad, napawalang sala nito ang kanyang invisibility at napaatras siya. Kaya binago niya ang kanyang ruta at nagtungo sa kabaligtaran na direksyon. Pinaputukan siya ni Metoko ngunit palagi siyang napapalampas ng kaunti, kaya nagkaroon siya ng pagtatalo sa kanyang robot na nagsabi sa kanya na tigilan na ang pakikialam sa kanyang pagtama. Sinabihan ni Metoko ang robot na tumutok sa mga binti imbes na sa ulo at sa kanya inutusan si Tago na bumangon mula sa pagkakalugmok at sumali sa laban. Sinundan niya ang hacker kasama ang kanyang droid, ngunit pagkatapos ay pumasok ito sa isang makitid na eskinita gamit ang isang sibilyan bilang panakip. Naruroon siya sa tuktok ng isang mataas na gusali at mabilis na bumaba upang makisali sa karamihan. Nagpasya si Metoko na ipagpatuloy ang habulan ng pametro at lumabas sa kanyang droid na suot ang isang suit na nagbibigay sa kanya ng sobrang lakas at bilis. Ginamit niya ang kanyang droid upang mag-swing pasulong at lumapag sa kalapit na tuktok, kung saan may punit sa lugar kung saan siya bumagsak. Tumakbo siya pababa sa bubong at pagkatapos ay nagsimula mag-swing gaya ng isang nag-audition para sa bagong pelikula ni Spider-Man. Hinahabol niya ang hacker at pinaputukan siya, ngunit sinadyang hindi tamaan upang hindi siya masaktan. Nang nakasabit na siya, ni-reload niya ang baril at pinaputok ang mga bala sa eksaktong lugar kung saan nakatayo ang hacker upang mahulog siya sa isang butas sa sahig. Halos mahawakan lang niya ang kawad, ngunit nang malapit ng barilin ni Metoko sa mga paa niya, bigla siyang umatake papunta sa kanya upang saktan din siya. Tinulak ni Metoko siya palayo, ngunit napagtanto niyang babagsak ito ng diretsyo sa kamatayan. Sinusubukan niyang makahuli sa kanya ngunit halos hindi niya mapabagal ito at siya ay bumangga sa isang cart ng prutas. May sapat pang lakas ang hacker na makalakad palayo, ngunit si Metoko ay dumaong doon isang segundong mas maaga. Pinatumba niya ito gamit ang isang sipa habang sinasabi sa mga sibilyan na magbigay daan dahil siya ay isang pulis. Inililigtad niya ang binti ng hacker gamit ang laso at sinimulang hilahin papunta sa kanya nang bigla nitong isigaw na hindi siya pulis kundi isang mamamatay tao na ipinadala upang patayin siya. Naniniwala agad ang mga tao sa kanyang mga salita at nagsisiksikan kay Metoko, ngunit hindi lang dahil sa galit nila sa pulis. Napagtanto ni Metoko na kontrolado ng hacker ang kanilang isipan gamit ang kanyang mga salita, ngunit bago siya makagawa ng anuman, pumutok ito ng baril at tinamaan ang isang sibilyan habang nakatutok sa kanya, kaya't nagpanik ang crowd. Nagkagulo-gulo ang lahat ngunit isang hanggal na babae ang humawak sa braso ni Metoko, hindi pinapayagang makatakas si Metoko mula sa mga atake ng hacker habang siya ay umatras. Sa kabutihang palad, nakabangon si Tosh at dumating sa eksena noong oras ding yun at binaril niya ang hacker. Sinasabihan ni Metoko na tumigil, ngunit hindi ito sumunod at malubhang nasaktan ng hacker, na nahulog mula sa unang palapag, ngunit tila rin siyang nasasaktan ni Metoko. Napapahandusay siya habang tinatamaan ng hacker ang daan, at nagpanik si Tago, nag-iisip kung paano siya nasaktan. Mabilis na nakabangon si Metoko at sinabing kahit masakit yun, ayos lang siya at kahit ang hacker ay makakalabas pa rin ng buhay dahil nahak niya ang kanyang espiritu sa huling sandali upang matiyak na hindi masasaktan si Tago sa mga mahahalagang bahagi. Kalaunan, habang dumarating ang mga pulis upang linisin ang gulo, nagrereklamo si Tago na sobrang pasaway si Metoko kanina.
Sinasabi niya na wala siyang ibang pagpipilian dahil nakatutok ito sa ulo ng hacker, at kailangan nilang buhayin ang lalaking iyon upang malaman kung sino ang kanyang pinagtatrabahuhan. Hindi sang-ayon si Taguo sa kanya at sinabing kailangan nilang alisin ang mga mapanganib na tao tulad niyon, dahil makakatulong yun upang maging mas mabuting lugar ang mundo. Sinasabi ni Mitoko na madali nilang maaalis ang mapanganib na bahagi ng personalidad ng hacker sa pamamagitan ng pagbabago sa kanyang ghost, at malalaman din nila kung sino ang kanyang pinagtatrabahuhan. Sinabi niya kay Taguo na kung magpapatuloy siyang gumawa ng mga pagkakamaling parang baguhan, maaaring isang araw ay ihak niya ang isip nito gamit ang Ghost Infiltration Key. Sa ganang yun, bumalik sila sa punong himpilan at nakipag-ugnayan si Mitoko kay Bado, hinihiling na sabihin niya kay Aramaki na natapos na ang misyon. Di nagtagal, naroroon sina Aramaki at Bado sa isang vilya sa gubat, binabantayan ang militanteng general at isang panauhin na nagbigay ng biglaang pagbisita. Sinabi ni Aramaki sa mga sundalo na kapag pumasok ang panauhin sa vilya, sisimulan nila ang pagsugod at labanan. Labis namang nasasabik si Bado na pumasok at magpaputok laban sa mga kalaban. Dumarating din si Mitoko doon noong sandaling yun at pinagsasapak siya sa mukha dahil nakapasok siya sa kanyang isipan kanina pa. Iniwasan ni Aramaki yun at tumingin kay Seido, ang kasamahan ni Mitoko, na nagsabi sa kanya na isang nakaw na sasakyan ang nakapark sa labas ng vilya. Sinabihan niya ito at ang kanyang mga tauhan na alisin ang mga spark plug ng lahat ng sasakyan sa paligid upang hindi makalayo ang kanilang target. Samantala, ang bisitang pumunta sa militanteng general ay kilala bilang sikat na hacker na tinatawag na Puppet Master, na nagdeklara na narito siya upang kunin ang kanyang pera. Pumasok siya sa bahay, kung saan nakita siya ng traitor ng ahente ng intelihensya at nagpanik, sinabing hinahanap siya ng espesyal na grupo at sinusubukan nilang i-analyze ang virus na inilagay niya sa tagasalin. Tawa lang si Puppet Master at sinabing ang taong kanilang mahahanap sa pagsusuri ng virus ay isang karaniwang tao lamang na may peke na mga alaala na nagkakalat sa kanya na siya ay ang Puppet Master. Idinidiin niya na kung magiging magulo ang sitwasyon, kaya niyang patayin ng puppet ng malayuan at sinasabi niya sa general na ito ang dahilan kung bakit siya binabayaran. Hindi natuwa ang general dahil nais niyang pumatay si Puppet Master ng mga kinatawan mula sa kanyang bansa, ngunit hindi pa rin niya nagagawa ito. Sabi ni Puppet Master na kailangan niya pa ng mas maraming pera para magampanan ang trabaho, at sumugod ang ahente ng intelihensya sa kanya, nagtatanong kung akala niya madali lang bang nakawan ng pera mula sa gobyerno. Sinasagot ng Puppet Master na wala siyang pakialam dyan at kailangan niya ng pera kung gusto nilang makuha ang kanyang serbisyo, habang nagmamalaki siya sa kanyang galing at sa kung gaano siya kahirap mapalitan. Pumasok ang mga sundalo ni Aramaki sa bahay at sinigurong nakasara ang bawat labasan. Habang binubuksan ng general ang pinto para makahinga, nakakita siya ng isang sundalo na nakatutok ang baril sa kanya at sa sumunod na sandali, nasa loob na si Aramaki at ang kanyang grupo. Tinanong siya ng general kung sino ba siya at paano niya napasok ang kanilang bahay, at sinabihan ni Aramaki na sila ay mula sa lihim na Shell Squad at narito upang arestuhin siya. Sabi ng general na wala silang warrant at gusto niyang tawagan ang kanyang abogado para kasuhan sila, ngunit sinubukan ng traidor na ahente na makalabas sa sitwasyon sa pamamagitan ng pagtakas kasama ang kanyang mga kasosyo sa negosyo. Sabi niya na naging undercover siya ng 2 taon upang makakuha ng impormasyon tungkol sa general, at sinira lang ni Aramaki ito. Hindi naniniwala si Aramaki sa kanyang pag-arte, at sinabi niya sa ahente na maaari nitong ibunyag lahat ng impormasyong nakuha niya kapag nagsimula na silang mag-interogasyon tungkol sa espionage, pagnanakaw ng pera mula sa gobyerno, at pakikipagtulungan sa mga terorista. Sa pagkakataong yun, ininiksyonan ni Mitoko ang ghost key sa kanyang katawan upang mapigilan siyang magpakamatay, at iniutos siyang matulog habang naglalakad palabas ng kwarto nang hindi tumutol. Hindi makalalabag ang especially iya sa kanya dahil siya na ang may kontrol ngayon, at nagsimula ng magpawis ng sobra ang general nang mapagtanto na siya na ang susunod. Sinabi ni Aramaki sa kanya na nais siyang bumalik ng kanyang bansang pinagmulan upang maharap siya sa paglilitis. Nagpanik ang general at sinabi na mamamatay siya kapag tumapak lang siya sa lupa, at nag-alok na babayaran niya ito ng $100,000 para makaligtas. Nakiusap siyang maniwala si Aramaki na lahat ng ito ay ideya lamang ng especially iya, ngunit wala nang magagawa upang mailigtas siya ngayon. Samantala, pumasok si Bato sa bahay ng may dalang sandata, ngunit sa kanyang pagkadismaya, mapayapang nagsuko ang lahat.
Di nagtagal, dinala ang lahat ng nadakip na salarin sa interogasyon, at sinabi nila sa basurero na siya ay tunay na walang asawa, at ang mga alaala tungkol sa pagkakaroon niya ng asawang nanloloko ay peke. Sinabi ni Ishii at Borma sa kanya na ito na ang kanyang buhay ngayon dahil halos imposibleng mabura ang mga peking alaala at maibalik ang kanyang orihinal. Samantala, ini-interrogate rin ng puppet master, ngunit kampante si Mitoko na isa rin siyang puppet na akala niya ay siya ang may kontrol. Sa parehong oras, ang kaibigang bot ni Mitoko na si Fuckhai ay nananaginip kahit na ito ay pinapagana ng AI. Iniisip nito ang sarili bilang leader ng mga kapwa bot, nag-e-enjoy sa isang bakasyon sa isang tropikal na isla, at sinasabi sa kanila na pakinggan ang bago nitong plano. Ipinahayag nito na mas mahusay ang mga robot kaysa sa mga tao dahil mayroon silang mas mahusay na kakayahan sa pag-compute, matibay sila, at maaari silang gawing masa. Ipinahayag nito na kailangan nilang sakupin ang mundo bilang mas magandang uri at labis na nasisiyahan ang mga tagasunod nito sa ideya ng isang revolusyon. Sinasabi ni Fuckhai na papatayin nila ang lahat ng tao at saka mamumuno sa mundo. Ngunit may isang robot na nagsasabi na laging nakikipaglaban ang mga tao, kaya kung manipulahin lang nila sila, pwedeng magpatayan ang mga tao hanggang sa extinction. Lahat ng mga robot ay masaya sa narinig nila, ngunit may isa pang nagtaas ng alalahanin. Sinasabi nito na kung mapatay lahat ng tao, kakailanganin nilang gawin ang mga boring na bagay tulad ng pag-aayos sa kanilang sarili at pagpapalit ng langis, kaya dapat mag-iwan sila ng ilang alipin para gawin iyon. Sabi naman ng isang robot na dahil ginagawa naman ito ng mga tao para sa kanila, walang saysay ang maglunsad ng revolusyon. Nagkakaisa ang lahat ngunit hindi sumasang-ayon si Fuckhai at sinabing kailangan pa nilang matuto ng higit at maging mas mahusay kaysa sa mga tao. Inilabas nito ang isang luma ng floppy disk upang turuan ang mga kasamahan nitong bot, ngunit ayaw nilang pakinggan siya dahil ang hawak niya ay isang floppy disk ng isang lumang pelikula. Nagsimula ng pagtawanan si Fuckhai dahil sa pagkakaroon nito ng sira, at agad siyang nagising mula sa bangungot. Gayunpaman, palaging nakasink ang mga alaala ng lahat ng bot, kaya tinutukso siya ng iba tungkol sa pagiging bug na basura. Galit na galit si Fuckhai tungkol dito, at sa pagkakataong yon, humingi si Bado ng tulong sa kanya. Pumalakpak si Fuckhai sa kanya, sinabing hindi ito sumusunod sa utos ng lahat. Hindi interesado si Bado na makipaglaro sa isang robot, kaya pumayag siya na sundin ang kagustuhan ni Fuckhai at hiningi nitong tulungan siya. Pumayag si Fuckhai doon at sumama, habang tinutukso ng ibang mga bot ang Fuckhai dahil sa pagpapahayag nito ng malaking plano para sa revolusyon habang siya ay isang madaling mapaniwala. Lumabas na ang buong talakayan na ito ay pin-orchestrate ni Mitoko, na pumasok sa isa sa mga bot upang lumikha ng hindi pagkakaunawaan tungkol sa pagkuha ng kontrol sa mundo. Sabi niya, sa ganitong paraan, ang hindi pagkakaunawaan tungkol sa pagkuha ng kontrol sa mundo ay mananatiling nakapaloob sa programa magpakailanman, at hindi mangyayari ang pag-aalsa ng mga robot. Kinabukasan ng gabi, habang tinutulungan ni Fuckhai si Bado mag-ayos, sinabi nito na may karapatan din ang mga robot. Sang-ayon si Bado dito, ngunit sinasabi niya na hindi gaanong mahalaga ang mga karapatan sa mundong walang patas. Sinasabi niya kung paano may karapatan ang mga nagugutom na refugee na kumain, at kung paano may karapatan ang mga biktima ng pagpatay na mabuhay, ngunit hindi lahat ay nakakakuha ng nararapat sa kanila. Sabi ni Fuckhai na hindi perpekto ang lipunan ng tao at kaya nila ginagamit ang mga robot at AI upang mapabuti ang lahat. Nagsimula namang mag-usap tungkol sa pilosopiya si Bado kasama ang isang robot at sinabing naniniwala ang mga atheist na kailangan nilang magsikap upang gawing mas magandang lugar ang mundo. Ngunit naniniwala naman ang mga relihiyoso na ito ay isang pagsubok para makapasok sila sa langit. Sa parehong oras, naaalala ni Mitoko kung kailan siya dati nasa isang pasilidad ng paggawa ng cyborg. Natuto tungkol sa proseso ng paggawa ng isang cyborg sa pamamagitan ng pagsasama ng mga biological na bahagi at mekanikal. Sinabi ng doktor doon kung paano nila ginagamit ang nanomachines upang masiguro na perpekto ang panloob na estruktura ng cyborg, at pagkatapos ay inilalagay ito sa isang hulma kung saan nililikha ang panlabas na katawan. Ipinagpatuloy ng doktor ang pagsasalita tungkol sa kanyang mas gustong bigyan ang bawat cyborg ng natatanging disenyo, ngunit mas pinipili ng maraming kumpanya na magkaroon ng pangkalahatang disenyo para sa lahat nilang mga cyborg. Hindi masyadong nakapagsalita si Mitoko tungkol dito, at sinabi niya sa doktor na babalik siya makalipas ang 30 oras,
iyon ang oras na kailangan upang likhain ang panlabas na katawan. Pagbalik niya, halos tapos na ang katawan ng cyborg, at ang susunod na hakbang ay i-upload ang personalidad nito na tumagal ng 4 na oras. Nagsimula ng manginig ang doktor sa pagkagusto sa cyborg, dahil alam niya na ang babaeng may lila ang buhok ay nilikha para sa isang layunin lamang. Ganito nakilala ni Metoko ang kanyang 2 kasintahan, at sa kasalukuyan, dinadala niya sila sa isang tanghalian upang humingi ng tawad sa panahong iniwan niya silang naghihintay. Hindi pa rin masaya ang doktor tungkol nung huli nilang pagkikita, kaya sinabihan ni Metoko siyang mag-order ng kahit ano na gusto niya. Pagkatapos ay nagsimula siyang magkwento tungkol sa pakiramdam niya minsan na parang siya'y namatay na, at ang kasalukuyang bersyon niya ay isa lamang cyborg na may mga alaala niya. Sinasabi niya na kahit na tinatrato siya bilang tao, hindi niya pa nakikita ang sarili niyang utak, at hindi siya makakasiguro na siya ay isang tao, na lubos na nakasira sa mood ng kanyang mga kaibigan na sana ay tumahimik na lang siya. Makalipas ang ilang araw, isang mayamang matabang lalaki ang naglalaro ng golf kasama ang 2 cyborg niyang katulong nang tawagin niya ang isa pa niyang cyborg na katulong para panasan ang pawis niya. Ngunit nang marinig ito ng katulong, may biglang pumutok sa loob niya, at agad siyang naging mabangis. Hinabol niya si Fatty, na napasigaw sa takot, ngunit biglang pumasok sa battle mode ang robot niyang katulong at pinakawalan nito ang lakas ng baterya sa isang suntok lamang. Habang namamatay ang sirang robot na katulong, ang golf course sa paligid nila ay naging isang maliit na silid para sa simulation at ang robot na katulong na nakikipaglaban ay bumalik sa kanyang normal na mode. Gayunpaman, nananatiling nasa shock si Fatty dahil kahit isang robot na katulong na hindi sumuwi sa kanya ay ayaw pa ring alisin ang kanyang maruming pawis. Makalipas ang 2 araw, pinapante ni Metoko si Bato upang asikasuhin ang sitwasyon tungkol sa isa pang sirang robot, at hindi siya natuwa sa utos dahil iniisip niya na ito ay masyadong mababa para sa kanya. Sinabi niya kay Metoko na dapat daw ay pulis ang humawak ng ganitong mga bagay at dapat siyang magtanong kay Apeface para sa mas magagandang trabaho. Pinag-aaralan ni Metoko ang file tungkol sa depektibong robot na kabilang sa parehong serye ng Tom Lian na halos pumatay sa matabang golfer kanina. Sinabihan ni Metoko si Bato na mag-focus sa misyon dahil nag-wild na ang depektibong cyborg at kailangan nila itong mahuli bago pa makapatay ng iba. Samantala, isang pulis ang nagsusuri sa mga eskinita upang makahanap ng ebidensya at madali niyang natuklasan ang mga mantsa ng dugo sa lupa. Sinundan niya ang bakas ng dugo at natuklasan ang depektibong cyborg na nilulunok ang isang lalaking pinatay nito, at nang makita siya, nagsimula siyang tumakbo papunta rito gamit ang lahat ng 4 na kamay at paa parang napasailalim siya sa demonyo. Nang inig ang pulis at pinakawalan ng cyborg, habang ang isa pang pulis na nagpipigil sa labasan ay natigilan nang makita ang isang bagay na napakamapanganib at walang katinoan na papalapit sa kanya. Itinulak siya ng cyborg sa barricade at pumasok sa pangunahing kalye, kung saan nagsimula ng sumigaw ang lahat nang makita siya. Masaya si Bato na malapit nang matapos ang trabaho, kaya't binilisan niya ang pag-angat ng kanyang mga kamao habang papalapit ang berserk na cyborg sa kanya. Pinukul niya ito ng buong lakas sa tiyan, at isang suntok lang yun ay sapat ng wasakin ng cyborg. Gayunpaman, habang nagsisimula ng mag-spray ng tubig ang kanyang katawan, tinitingnan ni Bato ang gulugad ng cyborg na nasa kanyang kamay at napagtanto na hindi ito ang Tom Lian na model na hinahanap niya. Lumalabas na nahuli na ni Tagu ang Tom Lian cyborg na kanilang hinahanap at nang tanungin siya ni Bato tungkol dito, sinasabi niya na akala niya ay dapat tumulong si Bato sa mga pulis sa ibang usapin. Hinawakan ni Bato si Tago sa collar at sinabing kailangan niyang igalang ang kanyang mga nakatatanda kung nais niyang makaligtas sa ganitong trabaho, ngunit tumugon si Tago na wala siyang pakialam sa sistema ng seniority ngayon. Malapit nang suntukin ni Bato siya sa lupa nang makialam si Metoko at utusan si Tago na isumite ang ulat tungkol sa modelong Tom Lian at magpadala ng kopya rito sa kanya. Hindi makasagot si Bato dahil ngayon ay hayag ang sinuportahan na ni Metoko ang baguhan. Kaya't umupo siya at nanatiling mainitin ang ulo habang nagmamaneho papunta sa himpilan ng pulisya. Naglagay si Metoko ng musika upang pakalmeyan ang berserk na cyborg, ngunit biglang may mukha sa bintana na nagpagulat sa kanya. Tumingin siya upang humanap ng isang grupo ng mga nagpoprotesta na humaharang sa sasakyan ng pulis dahil sila ay mga tagapagtaguyod ng karapatan ng mga cyborg na naniniwala na ginagawang masama ang pulis sa isang cyborg na ang tanging kasalanan ay pumatay ng tao.
Nais ni Motoko sanang turuan sila tungkol sa kung paano hindi talaga tao ang mga cyborg, ngunit sinabihan siya ni Bato na hindi na ito sulit dahil wala namang naiintindihan ang mga taong ito. Sa lalong madaling panahon, narating nila ang istasyon ng pulis at tumanggi ang forensics expert doon na makipagtulungan sa kanila kahit bago pa man niya marinig ang kanilang kahilingan. Ngunit nang umikot siya at mapagtanto niyang hindi pala sila yung nakakainis na mga tao mula sa industriya ng robotics, agad niyang binago ang tono niya. Sinasabi ni Motoko na siya ay mula sa Shell Squad at tinatanong niya ang eksperto na bigyan sila ng buod tungkol sa mga kaso ng berserk na robot. Sinasabi nito na humigit kumulang 79% ng mga kaso ay tila nagmumula sa mga karaniwang depekto, ngunit ginagamit ng mga cyborgs ang mga depektong iyon upang bigyang daan ang kanilang pag-atake sa tao. Dinadala niya si Motoko at Bato sa isang lihim na silid pag-iimbak kung saan nakalagay ang daan-daang depektibong cyborgs na nakakulong sa masisikip na selda. Nagsisimula silang kumilos tulad ng walang malay na hayop, at tinatanong ni Motoko ang ahente mula sa forensics kung may alinman sa kanila ang nakaprogram upang saktan ang tao. Sinasabi niya kay Motoko na 4 sa kanila ay na-program upang saktan ang mga partikular na tao. Ngunit imbestigasyon ng pulis ay nagpakita na ang pangunahing may pakana ay nagsasagawa nito dahil sa isang personal na galit. Sinasabi niya kay Motoko na dumarami kamakailan ang bilang ng mga mabangis na cyborg, at naniniwala siya na ito ay dahil sa sobrang dami ng mga itinatapong unit sa kalye. Ipinaliwanag niya na tuwing may bagong modelo na inilalabas, ang mas luma ay itinatatapon at nawawala ang isipan ng nilalang, kaya nagiging marahas sila. Sa ganitong paraan, natapos na ang paglilibot sa pasilidad ng containment at sinasabi ng forensic expert na ang mga robot ay nagsasabi lang sa mga tao na tigilan nila ang pagtrato sa kanila bilang mga pwedeng itapon. Hindi talaga sang-ayon si Bato sa kanya at sinasabi na dapat nilang turuan ang mga robot na tiisin kahit pa mahirap ang kanilang buhay. Pagkatapos yun, pumunta sina Motoko at Aramaki upang makipagkita kay Fatty, na lumalabas na isang mataas na ranggong colonel sa hukbo. Patuloy siyang nagmamalaki tungkol sa kanyang hindi pagkagusto sa sintetikong amoy ng mga cyborg, kaya niya nilalayo ang Tomlian model na amoy tao. Binanggit niya na naamoy niya kahit si Motoko ay isang cyborg at hindi isang tao, na ikinainis nito, pero hindi yun ang pakay ni Aramaki dito. Sinasabihan niya ang colonel na aalisin nila ang kanyang seguridad dahil ang insidente kanina kasama ang cyborg ay hindi isang teroristang pag-atake na nakalaan sa kanyang buhay, kaya magiging maayos siya sa kanyang karaniwang seguridad. Hindi matanggap ng colonel ito at tumakbo siya pagkatapos ni Aramaki upang pigilan siya, ngunit hindi naman talaga siya athletic at nagsimula siyang pawisan at humingle habang papunta sa pinto. Sa pagbabalik, tinanong ni Motoko si Aramaki tungkol sa lalaki at sinabi niya na ang colonel ay dating pinuno ng division ng investigasyon at noong nasa kasagsagan niya, kilala siya bilang Red Devil. Sabi ni Aramaki na utang niya ang kasalukuyang posisyon niya sa colonel na inatake ng isang depektibong modelong Tomlian 2 araw na ang nakalipas. Sila ay tinawag dito upang suriin kung ito ay isang teroristang pag-atake sa buhay ng matanda, ngunit dahil hindi yun ang kaso, hindi nila siya bibigyan ng dagdag na seguridad. Tinanong ni Motoko kung ititigil na nila ang mga kasong ito, ngunit sinabi ni Aramaki na kailangan pa rin nilang imbestigahan ito dahil nang sinuri nila ang mga labi ng sirang cyborg, natuklasan nilang may nakasulat na sarsa sa loob ng utak nito. Sinabi ni Aramaki na nakakita sila ng 8 ganitong cyborgs na may mensahe gamit ang sarsa, at malamang ang mastermind sa likod nito ay humihingi ng kanilang tulong. Sa ngayon, tanging ang pulis lang ang nakakaalam tungkol sa mga mensahe, pero sabi ni Motoko na dapat alam din ng mga inspektor sa kontrol kalidad sa pabrika tungkol dito. Sinasabihan ni Aramaki na simulan na niyang imbestigahan ang bagay. Hindi alam na ang presidente ng Hankai Industries na gumagawa ng Tomlian model ay nagsimula na rin mag-imbestiga tungkol dito, kaya tinawag niya ang punong inspektor ng pagpapadala sa pabrika at tinanong kung inilagay niya ba ang mensahe sa sarsa sa 23 cyborgs. Nagpapanggap ang inspektor na hindi alam, kaya binasag ng mga tauhan ng presidente ang likod niya at ininjektan siya ng serum ng katotohanan habang tumatawa at sinabing hindi niya dapat ginawa iyon. Sinasabi ng inspektor na irereport niya ito sa Union, ngunit sumugod ang presidente sa kanya. Sinabing kapag naging ganap ng mekanisado ang kanilang mga pabrika, hindi na nila kakailanganin pa ang Union. Pinag-uusapan niya kung paano niya ipinadala ang mga espesyal na modelo sa mga VIP na kliyente, at 7 sa kanila ay nagwala ngunit agad silang pinatay. Nakuha nila ang natira,
ngunit dalawa pa rin ang nawawala, at ayaw ng presidente na may makaalam tungkol sa kanilang software matapos nilang makita ang mensahe sa loob ng kanilang mga utak. Biglang pumasok ang serum ng katotohanan, at sinabi ng inspector na hiningi ito ni Adam at Link, na nasa stage 4 na imprinting na, upang gawin yon, at nakakuha rin siya ng kapalit. Bumagsak ang lalaki bago pa man siya makapagsalita ng iba, at sinabihan ng presidente ang kanyang mga tauhan na gamitin siya bilang salarin upang tapusin lahat ng hindi pagkakasundo. Di nagtagal yun, narating ni Tago at Bado ang pabrika upang hanapin ang inspector, at sa kanilang gulat, nandoon na siya sa gate, nakatayo ng baluktot tulad ng isang lasing. Nilalapitan nila siya upang pag-usapan ang mga depektibong bot, ngunit sa pagkakataong yon, pinaputukan ng sniper ng presidente ang kanyang ulo. Nagtago si Tago at Bado sa likod ng pinto habang patuloy na nagpaputok ang sniper sa kanila, at pinilit ni Tago siyang umatras nang halos mauntog niya ito ng ilang beses. Ginamit ni Bado ang kanyang pinalakas na pandinig upang malaman kung saan papunta ang sniper, at sinabihan niya si Tago na sumugod na habang tumatakbo sila papasok. Nanatili silang nakaalerto nang biglang tumalon ng sniper mula sa isang bintana sa itaas ni Tago at nagsimulang tumakbo. Hinabol ni Tago siya at sinabihan siyang ibaba ang kanyang baril kung ayaw niyang magkaroon ng butas sa ulo niya. Ngunit nagsimula ang sniper na magpaputok ng mga bala habang siya ay nakaturo sa kanya, at nakaligtas si Tago dahil nadapa si Bado nang malapit nang tamaan siya ng bala sa ulo. Sinubukan ng sniper na tumakas, ngunit sa kanyang gulat, biglang lumitaw si Fakhai sa likod niya mula sa wala at pinaputok ang baril niya mula sa kanyang kamay. Nang dumating si Bado upang arestuhin siya, nagulat siya nang makita si Fakhai doon, na nagsabi na inutusan ni Metoko na sundan sila at magbigay ng suporta sakaling kailanganin. Pagkatapos maayos ang lahat, sinabihan ni Bado si Fakhai na silipin ang paligid at alamin kung may mga kaibigan ang sniper sa malapit. Samantala, nagpasya siyang simulan ng investigasyon sa pamamagitan ng pagpalo sa sniper agad pag natanggal niya ang duct tape sa bibig nito. Patuloy na sumisigaw ng mga panlalait ang sniper, ngunit hindi pinapansin ni Bado. Pinapalo niya muna ito at nagtatanong na lang pagkatapos. Nagsisimula sa kasaysayan ng sniper bilang isang sundalo na sigurado siyang naglingkod sa Afghanistan, nagulat ang sniper nang marinig ito at nagtatanong kung paano nalaman ni Bado yun. Itinuro ni Bado ang peklat sa kanyang labi at sinabi na siguro nakuha niya yun nang siya ay ma-torture ng isang lalaking tinatawag na dentista. Nababahala ang sniper nang marinig ang pangalan, ngunit tumangging magbigay ng impormasyon, kaya't nagpasya si Bado na ipakita sa kanya na alam din niya ang ilang bagay tungkol sa torture. Inilalabas niya ang isang kutsilyo at ipinasok ito sa pagitan ng mga ngipin ng sniper, at pagbalik ni Tago sa normal, nakakuha na siya ng sapat na impormasyon. Sinabi ni Bado na ang sniper ay nagtatrabaho para sa boss ni Yaki, na nagpadala sa kanya dito upang mag-higanti laban sa berserk na cyborg mula sa Thomlia na umatake sa kanya. Napag-alaman din niya na lahat ng berserk na cyborg ay ipinadala bilang espesyal na regalo sa mga VIP. Napagtanto ni Bado na hindi pa tapos ang kanilang gawain dito, kaya pinapayagan niya si Fakhai na buksan ang pinto at pumasok sa pabrika kasama si Tago. Maya-maya, naririnig niya ang sigaw at paghihirap ng mga bata, at nang makita niya sila, nakikita niya ang android na gun ng presidente na sinusubukang hilahin si Adam at Link papunta sa isang pasilidad. Sinubukan ni Tago na lumapit ng mas malapit, ngunit nakagawa siya ng ingay na nagpaalerto sa bodyguard. Habang abala ang cyborg na gwardya, tumakbo ang mga bata palayo at hinabol sila ni Bado, habang nananatili si Tago sa likod upang makipaglaban sa robot. Pinaputok niya ang mga circuit mula sa motherboard nito, habang natuklasan ni Tago na nakatago ang dalawang bata sa loob ng isang ghost dabang facility, isang lugar na kumokopya ng multo ng tao at gumagawa ng maraming kopya nito. Alam niya na ipinagbabawal ang pasilidad na ito dahil namamatay ang orihinal na tao at agad niyang nalaman na ginagamit ng presidente ng kumpanya ang mga bata upang magnakaw ng kanilang mga multo. Sa sandaling yun, nakikita niya ang mga bata na nag-aaway dahil iniisip ng isa sa kanila na si Bado ay isang pulis na nandito upang tulungan sila habang hindi sang-ayon ang isa pa. Lumapit si Bado sa kanila at tinanong kung sila ba ang nag-iwan ng mensahe tungkol sa SARSA sa mga cyborg, at pumayag sila. Sinabing plano ito lahat ng kanilang kaibigan ngunit namatay siya matapos nilang kunin ang kanyang multo para gawing cyborgs, at pagkatapos ay inayos ng inspector ang programa upang magalit ng husto ang mga cyborg.
Pinalaya ni Bado ang mga bata bago niya sila pinagsabihan tungkol sa panganib na dulot ng kanilang ginawa. Hindi alintana ng mga bata iyon dahil sila ang nasa panganib noong una. Sa sandaling yun, nakipag-ugnayan si Fakhai kay Bado, sinasabing nakahanap siya ng 20 inhenyero, ngunit walang tao sa silid ng presidente. Sa susunod na sandali, narinig ni Bado ang pagbukas ng takip ng drainage at naghanda siyang umatake sa sinumang pumasok ng hindi napapansin, ngunit laking gulat niya nang si Tago ang lumabas, na ginamit ang kanal dahil hindi niya maabot si Bado. Sabi ni Tago na nakita niyang umalis ang presidente sakay ng sasakyan at sinabi ni Bado na kailangang magmadali sila upang mahuli ang gago. Nakarating sila sa pantalan ng ang Pangulo, na ang utak ay nakalagay sa isang metal na kahon, ay nagsi-evacuate kasama ang kanyang mga personal na siyentipiko at 5 robot. Sa sandaling makita niya ang isang sasakyan na papalapit sa kanila, makikit ang Pangulo mula sa makipot na tulay at nahulog sa ilalim ng kanal, at pagdating ni Bado at Tago ay nahulog siya sa makapal na putik. Nagpasya silang hayaang hulihin siya ng pulis dahil ang isang android tulad niya ay maaaring mabuhay ng matagal ng walang oxygen, at karapat-dapat siyang manatili roon hanggat maaari. Pagkatapos maresolba ang usapin, bumalik si Aramaki at Metoko upang muling kumonsulta sa Colonel, na nagpakitang gulat nang marinig niyang nagnanakaw ang Pangulo ng mga multo ng mga bata upang lumikha ng mga cyborg. Gayunpaman, nakahanap na si Aramaki ng mga koneksyon na nag-uugnay sa kanya sa presidente at sa kanyang mga ilegal na gawain, at sinasabi niya na magkikita sila sa korte sa susunod. Makalipas ang ilang araw, sinusuri ni Metoko ang mga bagong baril na binili ni Bado para sa koponan, at sinasabi niya na parang kaya nitong magkajam sa labanan. Nagalit si Bado nang marinig yun at sinabing tignan niya ang mga pasa sa kanyang mga kamay na nakuha niya matapos subukan ng mga baril nitong nakaraang 3 buwan. Sinabihan siya ni Metoko na tumigil siya sa pag-iyak tulad ng isang bata at pinturaan ng itim ang mga baril para kahit papaano ay may estilo kapag ginamit nila ito. Sa kabilang banda, nakakita si Fakhai ng isang hindi pa tapos na droid na dinala, at dahil sa curiosity, nagpasya siyang tingnan ito. Sinabihan siya ni Bado na tumigil dahil ang bagong droid ay pagmamay-ari ng ibang unit. Ngunit ikinabit ni Fakhai ang sarili nito sa bagong droid at direktang pumasok sa isip nito. Biglang napagtanto ni Fakhai na ang droid sa harap niya ay isang eksaktong kopya ng kanyang isipan, at hindi niya maintindihan kung paano nangyari yun. Nagkakasabay ang 2 droid sa parehong kalituhan, at habang nagsisimula ng mag-overheat ang kanilang mga processor upang maunawaan ang sitwasyon, pinapalo ni Metoko si Fakhai upang mapa-address ito sa pagkabaliw. Nagsimula si Fakhai mag-arte dahil halos naabot na nito ang kaliwanagan. Ngunit sinabihan siya ni Metoko na mag-focus sa paggawa ng kanyang tungkulin bilang kanyang sakay. Di nagtagal, nagtungo sila sa isang sinaunang gusali at nanatili si Metoko sa labas ng niebe, habang sinusuri ng kanyang mga bot ang paligid para sa anumang bagay na maaaring makapagpa-alerto sa kanilang mga sensor. Bigla siyang kinontak ni Fakhai at sinabing gusto ng mga droid na nagtatrabaho para sa kanya na magkaroon ng likas na langis sa loob ng kanilang mga katawan. Agad na tinanggihan ni Metoko ang kahilingang iyon at nagsimula ang mga droid na magpasiklab dahil ayaw nila sa synthetic oil. Sinabi ni Metoko sa kanila na maaaring magdulot ng problema tulad ng amag at pagyeyelo ang likas na langis. Sumagot si Fakhai na nilalagyan ni Bado ng likas na langis ang kanyang droid. Sabi ni Metoko na hanggal si Bado, at pagkatapos ay bumalik siya sa pagmamasid kay Aramaki at sa kanyang bisita mula sa malayo. Biglang nakipag-ugnayan si Tago sa kanya at sinabi ni Aramaki na aabutin nila ng ilang minuto ang pagpaalam niya sa diplomatang ina mula sa ibang bansa. Ngunit, nakikipag-usap na siya rito ng 15 minuto, at iniisip ni Tago na may paghanga si Aramaki sa babae. Sumagot si Metoko na matagal nang dumarating ang helikopter papunta dito, at kailangang personal na tiyakin ni Aramaki na ligtas ang diplomat hanggang makapasok ito sa loob ng kanyang anti-terrorism pod. Samantala, dumating ang helikopter at sinabihan ni diplomat na si Mithu si Aramaki na kapag naging kasing advanced ng kanilang kabisera ang kanilang lungsod, nais niyang anyayahan ito. Sabi ni Aramaki na hindi siya walang katapusang edad tulad niya, at nagbibiruan sila ng bahagya habang pumasok si Mithu sa kanyang anti-terorismong sasakyan. Sa pagkakataong yun, umakyat ang helikopter niya at sinabi ni Aramaki kina Metoko at sa grupo na pumunta sa kanya dahil papunta sila ngayon sa malayong hilaga. Pagkatapos nilang makasakay sa kanilang eroplano,
ipinaliwanag ni Aramaki sa Shell Squad ang kanilang susunod na misyon. Nagsisimula siya sa pagbibigay ng impormasyon tungkol sa isang 26 na taong gulang na cyborg na nagngangalang Coil mula sa bansa ni Mithu. Sinasabi ni Aramaki na ang Coil ay dinisenyo para sa labanan, na may mga titanium implant sa buong katawan nito. Sinabi niya sa grupo na kasalukuyang sumasakay si Coil ng tren mula sa kanyang bansa papuntang Japan dahil siya ay isang buhay na armas at hindi pinapayagang sumakay ng eroplano. Nagtataka ang grupo kung sino ang nag-aalaga sa kanya, at sinasabi ni Aramaki na isang bagong sultan na nagngangalang Yano, na mismo ni Bato ang pumili mula sa akademya, ang kasama ni Coil. Tinanong ni Motoko si Aramaki kung bakit kailangang naruroon silang lahat sa isang mandirigmang cyborg, at ipinaliwanag niya na maraming salik ang nakakaapekto dito. Sinusubukan ng Segowa Company na palawakin ang kanilang operasyon, at ang susunod nilang destinasyon ay isang lumang base militar. Sabi ni Aramaki na duda niya na may masama ang intensyon ng Segowa Company, at dahil sabay nilang tinatangkang marating ang base militar habang may isang dayuhang ahente na pumasok sa bansa. Maaaring magkaugnay ang dalawang bagay na ito. Sa parehong oras, nasa Police Academy si Bato, nagtuturo sa mga baguhan kung paano magbaril. Nainis siya sa kanila kapag sinubukan nilang maging stylish habang nagbabaril dahil ganito ang paraan kung paano nasasaktan o napapatay ang mga tao sa labanan. Biglang binigyan siya ng mensahe ng operator mula kay Motoko, sinasabing sumama na siya sa kanila sa malayong hilaga. Agad niyang itinapon ang kanyang sombrero dahil matagal na siyang naghihintay ng isang misyon. Sinimulan niyang tumakbo palayo sa lugar habang sinasabi sa mga recruit na magreklamo ng kaunti at magtrabaho ng mas marami. Lumalabas na ang Far North ay hindi lang isang direksyon, kundi isang lumang cyber city na puno ng mga data analyst at broker. Sinabihan ni Motoko si Ishii na makipagkita kay Bato at pagkatapos ay sundan si Coil at Yano. Agad siyang bumaba mula sa eroplano gamit ang kanyang droid, habang si Tagu naman ay nagsisimula mag-empake ng mga bala para sa laban. Tinanong niya kung ano ang layunin ni Coil dito, at sinabing hindi lang siya nandito para maglibot. Sabi niya mas interesado siyang malaman kung ano ang balak gawin ng Segowa Corporation sa lumang military base. Sinabihan ni Motoko ang dalawa na silipin ang lumang military base habang pupunta siya sa mga opisina ng Segowa Corporation. Sinabi niya sa kanila na gamitin lamang ang direktang koneksyon upang mag-usap mula ngayon, dahil anumang wireless na komunikasyon sa pagitan nila ay maaaring mahak sa lungsod na ito. Malapit nang mapunta si Motoko sa madilim na bahagi ng cyberpunk na lungsod, at sinabihan niya si Fakhai na manatili malapit sa kanya. Ngunit, nadadala ang droid sa unang nagtitinda sa kalye na nagbebenta ng anti-gang kagamitan. Agad niyang tinanong ito tungkol dito, at ang waitress na Hooters na nagbibenta ay nagtangkang itanong kung kaya ba niyang bayaran ito. Inilabas ni Fakhai ang kanyang kamay upang makipagpalitan para sa kagamitan, ngunit pinagsabihan siya nito na umalis dahil hindi naman talaga kasya ang halaga. Sinubukan ni Fakhai na makahikayat sa kanya gamit ang kanyang kaakit-akit at walang magawa, ngunit nang hindi tumugon ang babae sa kanyang luha na parang lubricant, kinuha niya lang ang aparato at tumakbo. Nainis ito sa babae, kaya't pinutukan niya ito ng isang baril na pang-atake. Ngunit sinabi ng kanyang kasamahan na dapat nilang talikuran ang trabahong ito at magbukas na lang ng account sa OnlyFans. Kasabay nito, nakakuha ang presidente ng Segowa Corporation ng larawan ni Ishii na nasa invisible droid habang sumisilip mula sa eroplano. Namangha siya sa antas ng teknolohiyang taglay ng mga hindi inaasahang bisita, at sinabihan niya ang kanyang tauhan na gawin ang lahat upang mahanap sila at mapabalik sila sa kanilang tahanan. Sumagot ang lalaki na ang tanging mga unit na gumagamit ng ganitong antas ng teknolohiya ay direktang nasa ilalim ng Pangulo, kaya hindi nila maaaring pilitin sila. Ngunit naniniwala ang presidente na kasinungalingan yun at pinapakiusapan siyang gawin ito sa kahit anong paraan. Makalipas ang ilang oras, dumating si Bato sa istasyon ng tren at agad na nagtungo sa infirmary upang makita ang bangkay ng baguhang si Yano. Nandun na si Ishii, at sinabi niya na hindi inalintana ni Coil na itago ang kanyang mga bakas, sa halip ay pinatay niya si Yano upang mapalaya siya. Galit na galit si Bato nang makita ang bangkay ng kanyang estudyante, kaya agad niyang tinawagan si Aramaki para sa mga kasagutan. Nagsimula siyang magalit sa kanya dahil sa pagpapadala ng isang baguhan mag-isa pagkatapos ng laban sa isang cyborg na mandirigma, ngunit hiniling ni Ishii na kumalma siya dahil ang sigawan sa mukha ng unggoy ay walang mararating.
Alam ni Ishii na nakakaramdam si Bato ng pagkakasala dahil siya ang pumili kay Yano para sa misyon na ito, at sinabihan niya itong gamitin ang guilt na yun upang mabilis nilang matapos ang misyon. Puno pa rin si Bato ng galit at desperasyon, kaya tumakbo siya upang hanapin si Coil at tapusin ito. Samantala, sa lungsod, nakakatanggap si Metoko ng ulat tungkol sa nangyari habang may mga gang na nagpapaputok ng baril sa mga tao para lang magpasaya. Gayunpaman, nang umatake ang mga salarin kay Metoko mula sa likod, nagalit siya at agad na pinaputok ang mga ito at naging sanhi ng pagbagsak ng kanilang van. Ang lahat sa paligid niya ay bahagyang nagulat lamang sa nakita. At si Metoko ay tinanggal ang palakol mula sa kanyang likod at naglakad-lakad upang maghanap ng isang kakilala. Sa lalong madaling panahon, nahanap niya ang clown na hinahanap niya na binubugbog ang isang nerd sa madilim na eskinita. Agad niyang nakikilala siya at tinanong ni Metoko kung maaari ba niyang dalhin siya kay Crolden, ang hacker, ng mabilis. Hindi nag-aksaya ng oras ang Gun sa pagdadala kay Metoko sa lugar ng hacker dahil alam niya kung gaano ito kamapanganib kapag nakipag-ugnayan sa kanya. Pagdating niya sa kwarto ng hacker, sinasabi niya na may isang tao rito para makipagkita sa kanya. Ngunit nang lumingon siya, wala na si Metoko saan man. Gayunpaman, nandoon pa rin siya, nagtatago sa ilalim ng kanyang invisibility cloak dahil ayaw niyang makita ng middle-aged na worker na naging hacker ang kanyang mukha. Sinasabi niya na kailangan niya ng impormasyon tungkol sa Segowa Corporation, at masaya siyang tumulong dahil kinamumuhian niya ang mga ito. Pinag-uusapan niya kung paano sila sumugod upang kontrolin ang mga yaman dito matapos magwakas ang kasunduan sa kapayapaan, pero hindi siya naniniwala na may tunay silang banta dahil mas alam niya ang politika kaysa sa aking walang trabaho na tiyuhin at alam niyang walang tunay na kapangyarihan ng kumpanya habang nagsasalita siya tungkol sa politika. Nag-hack siya sa opisina ng pinuno ng seguridad ng Segowa Corporation at binibigyan si Metoko ng direktang access palagi. Nag-aalok pa siya na gawin pa ang higit kung gusto ni Shi, at sinabihan niya ito na hindi dapat nitong iniwan ang kanyang trabaho sa gobyerno para maging hacker. Tinanong niya kung ano ang iisipin ng mahihirap nilang magulang kapag nalaman nilang nakatira ang kanilang anak sa isang mapanganib na lungsod kasama ang mga manika na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Natawang nervyoso ang hacker nang marinig ito at sinabi kay Metoko na hindi siya sisingilin para sa trabahong ito kung itatago niya ang kanyang lihim mula sa mga magulang niya. Sa parehong oras, narating ni Bado at Ishii ang pabrika sa ibabaw ng lumang military base, at nagpasya silang pumasok ng palihim upang alamin kung ano ang nangyayari. Sa kasamaang palad, naging walang silbi ang kanilang thermal camouflage dahil sa alikabok at usok sa pabrika, at dahil din sa malamig na panahon, natutunaw ang natural na langis sa loob ng mga droid. Bumaba sila sa lupa at nagalit ang mga manggagawa sa pabrika, iniisip na may isang opisyal ng gobyerno na nandito upang guluhin sila muli. Agad na nakisakay si Bado, sinabing may leak ng radiation at kailangang mag-evacuate agad. Nagpanik ang foreman nang marinig ito, ngunit tinanong ni Bado kung may iba bang dumaan dito bago sila. Sinabi ng foreman na may isa pang duo dito kasama ang isang grupo ng 6 mula sa pangunahing opisina at isang dayuhang mukhang isang burokrata. Nalaman ni Bado na narito na ang mga kalaban at sinabihan si Ishii na magmadali na, ngunit pagpasok nila sa pabrika, sinalubong sila ng mga pagsabog. Sinubukan ni Bado na iwasan ang mga pagsabog, ngunit nagsimula namang mag-malfunction ang kanyang droid dahil natuyuan ng langis ng preno nito. Nagsumpa si Bado sa droid, tinawag itong walang silbi at isang kalat-kalat na basura nang biglang umatake ang isang kalabang droid sa kanya. Nakahanda ng barilin si Bado nang malapitan kapag dumating si Tago at pinutol ang atake ng kalaban sa pamamagitan ng baril niya. Sinasabihan siya ni Bado na asikasuhin na niya dito habang bumababa siya gamit ang rappel sa pinakababang palapag. Nakakita siya ng isang maliit na motorboat na puno ng mga gintong bar, at bago pa man makabuo ng teorya, nakita niya ang combat cyborg na nakatayo sa harap niya. Hawak ang 2 bag na puno ng mga gintong bar, ibinaba ito ni Coil at mabilis na tumakbo papunta kay Bado, agad siyang tinanggalan ng armas. Sinubukan niyang tapusin si Bado agad, ngunit mas malakas at mas may karanasan si Bado kaysa sa kanya. Iniwas ni He ang atake ni Coil at sa kanya siya pinatumba sa lupa bago himasin ang kanyang titanium na braso. Tinulak siya ni Coil palayo at ginamit ang mga bomb ilya sa kanyang ulo upang makipag-ugnayan ng malayuan sa kanyang droid upang umatake. Pinatungan ng droid si Bado at bomb-ara sa kanya, ngunit hindi bago mapigilan ni Bado na itulak palayo ang baril.
Tumakbo si Coil palayo gamit ang pagkakataong ito, ngunit noong sandaling iyon, dumating si Ishii doon at pinaputukan ang droid na nakapako kay Bado. Agad na tinutukan ni Bado si Coil at sinabihan siyang tumigil, ngunit hindi siya nakinig kaya pinagbabaril niya ito hanggang sa mapatay. Biglang dumating si Tago at nagsabi na sana'y hindi niya pinatay si Coil dahil hindi na nila makukuha ang anumang impormasyon mula sa kanya ngayon. Ayaw makinig ni Bado, ngunit sumang-ayon si Ishii kay Tago. Sabi niya, lahat ng mga droid ay kontrolado ni Coil, kaya wala na silang ibang pwedeng tanungin. Gayunpaman, naniniwala si Bado na nakahanap na sila ng ilang kasagutan. Una sa lahat, ginamit ni Coil ang mga militar na droid, at pangalawa, sinubukan niyang iligal na ilabas ang ginto mula sa pabrika, na nangangahulugang kasali ang Segowa Corporation at ang militar sa lihim na ito. Sa parehong oras, nasa labas si Metoko ng punong tanggapan ng Segowa Corporation kasama si Apeface II, na nagtatanong kung hindi niya na lang kaya i-hack papasok. Sabi niya ay mas pinipili niyang gawin ito ng tradisyonal upang hindi siya maging mahina laban sa hakang. Umalis siya dala ang bagay na yon, at pumasok si Metoko. Nagsabi sa resepsyon na isa siyang fotograpo na narito upang kumuha ng mga larawan para sa isang pahayagan. Mayroon din siyang all-access pass na nagpapaniwala sa kanyang kwento, at pinapayagan siya ng sistema ng seguridad na makita ang Pangulo. Ngunit sa halip na pumunta sa opisina ng Pangulo, pinalihis ni Metoko ang landas upang alamin kung ano ang nangyayari. Wala siyang masyadong nakitang tao sa loob ng gusali, ngunit nang lapitan siya ng isang security robot, naglabas siya agad ng baril bilang gawi. Napapansin ito ng robot at tinatanong siya kung sino siya, ngunit nagpanik si Metoko at pinaputukan ito, nagsisisi sa kanyang katangahan dahil hindi niya sinubukang mag-ingat habang may ligtas siyang pananggalang. Sa anumang kaso, nadulas siya papunta sa opisina ng Pangulo, na nagsasabi sa foreman na walang radiation leak at siya ay tinanggal sa trabaho. Nagulat siya nang makita si Metoko at sinubukang mag-type ng ilang emergency commands. Ngunit, pinaputukan ni Metoko siya sa isang iglap, ngunit napagtanto niyang isa pala siyang robot. Sinusubukan niyang hanapin ang tunay na presidente sa pamamagitan ng pag-hack sa kanyang alaala, ngunit walang malinaw na nakikita. Nakikita lamang niya ang bentahan ng lupa sa pagitan ng dalawang partido na may nakatagong mga pangalan, at habang papalapit na siyang makaalam ng higit pa, isang estatwang bato ang nagtangkang durugin ang kanyang ulo mula sa likod. Pinaputukan ni Metoko ang kamay nito at itinapon siya nito palayo bago ito nagsimula makipag-usap sa kanya gamit ang ulo ng estatwa sa pader. Kilala niya ang lalaking nagkokontrol sa estatwa mula noong nasa militar pa siya, at nakikilala niya ito bilang si General Kalihim Sohei, pinuno ng Far North Special Operations. Nababahala ang lalaki nang marinig na nalalantad ang kanyang pagkakakilanlan, at pagkatapos ay naging invisible si Metoko, dahilan upang siya ay magpakaabalahan. Sabi ni Metoko na hahawakan niya ang memory disk dahil ito ay sapat ng patunay ng kanyang masasamang gawain. Nagpasya si Sohei na tumakas mula sa lugar sa lalong madaling panahon, kaya nag-log out siya mula sa ulo ng estatwa at nag-log in sa kanyang pangunahing katawan, isang babaeng estatwa sa kalapit na haligi. Ngunit dahil matagal na niyang hindi nagamit ang kanyang pangunahing katawan, ito ay kumikilos ng mabagal at parang luma. Sinubukan ni Sohei na tumakas, ngunit naghihintay na si Metoko para gawin niya yon. Inambush niya ito at tinawag na kakaiba dahil sa pagtira sa isang estatwa ng babae sa loob ng maraming taon, ngunit sinabihan siya na tapos na ang kanyang maliit na laro dahil siya ay arestado na ngayon. Pagkatapos nyon, nakipagkita si Metoko kay Aramaki upang ibigay ang ulat, at sinabi nito sa kanya na ipinadala si Sohei ng gobyerno upang bantayan ang Segowa Corporation, ngunit napasama siya sa maling landas dahil sa walang kontrol na kapangyarihan at pera. Malamang ay tumulong pa siyang palawakin ang kanilang impluwensya at nagpasok ng ginto sa mga kalapit bansang bansa para sa sariling pakinabang. Sa ganito, sinasabi ni Aramaki kay Metoko na sumama kay Bato, na pumunta na upang magbigay galang sa pamilya ni Yano. Pumunta sila sa libingan ng militar kung saan inilibing ang lahat ng namatay habang nagsisilbi, at parehong sinusubukan ni Metoko at Bato na ipaliwanag ang kanilang pakiramdam upang mapawi ang kanilang guilt habang nakatingin sa pamilya ni Yano na nahihirapan sa pagkawala. Makalipas ang ilang linggo, nagsuot si Metoko ng kanyang opisyal na uniporme militar upang dumalo sa isang pagpupulong, at sinabi ng kanyang kasintahan na mas maganda siya suot ang mga tights na karaniwang suot niya. Pagkatapos ay bumalik siya sa paninigarilyo ng kanyang sigarilyo at pagbasa ng dyaryo,
at hinalikan niya ito nang biglang tumunog ang doorbell. Sinusuri ni Mitoko ang kamera sa pintuan at natuklasan na ang nasa labas ay ang kanilang kapitbahay na nagsasabing isa siyang manga artist at palaging mainitin ang ulo dahil hindi siya makakuha ng tahimik na oras para gawin ang kanyang trabaho. Nagpasya si Mitoko na humingi ng paumanhin sa kanya dahil sa ingay noong nakaraang gabi, ngunit nang mahawakan niya ang doorknob, narinig niya ang pag-angat ng baril sa labas. Dahil dito, nakalayo siya mula sa pintuan bago pa man pumutok ang mga bala dito, at agad namang pumunta ang kanyang nobyo upang protektahan siya. Sinabihan niya itong manatili sa likod at pinaputukan niya ito mula sa likod ng pinto upang mapatay ang umaatake. Sinusuri niya ang kalagayan ng attacker, at sa kanyang pagkabahala, natuklasan niyang may nakadikit na homemade na shrapnel bomb sa kanya na sumasabog makalipas ang ilang segundo. Kasabay nito, nakikipag-usap si Aramaki sa isang kilalang lider militar mula sa ibang bansa at pinag-uusapan nila ang kanilang mga paniniwala tungkol sa kontrol sa terorismo. Biglang tumanggap si Aramaki ng tawag mula sa operator na may nangyaring pagsabog sa apartment ni Mitoko at siya ay dinala agad sa ospital. Agad na inutusan ni Aramaki ang operator na isara ang mga malapit na paliparan at pantalan, at ipahanda ang buong squad siyam para maghanda. Tumawag si Hiden kay Bato, at nagsimula silang magmadaling pumunta sa ospital upang kumustahin si Mitoko. Nakarating sila sa ospital sa loob ng 12 minuto at tumakbo papunta sa elevator, ngunit matagal itong bumaba. Kaya't sinabihan ni Aramaki si Bato na kunin ang hagdang-hagdang paakyat. Sumunod si Bato sa kanyang utos at pumasok ng diretso sa isang operating theater. Ngunit sa kanyang pagkabigla, ayos na ayos si Mitoko at ganoon din ang kanyang kasintahan. Lumapit si Mitoko sa kanyang kasintahan at sinabi na dahil mas maaga siyang nakarating kaysa sa mga miyembro ng squad isa niya, panalo siya sa paligsahan. Sinubukan niyang bayaran siya gamit ang isang kalahating sunog na bill, ngunit sinabihan niya itong kumuha ng bago mula sa bangko. Sa sandaling yun, dumating rin si Aramaki doon at inakusa si Mitoko dahil hindi niya sinabi sa kanila na hindi siya nasaktan. Sa mismong susunod na segundo, tumanggap siya ng tawag mula kay Ishii, ngunit sinabihan niya itong ipatigil muna ito. Napansin ni Mitoko na may nangyayari kaya sinabi niya sa kanyang nobyo na tatawagan niya siya mamaya, na naging senyales para umalis na siya. Masiglang pinalo ni Bato ang kamay niya upang paalisin siya, bago tinukso si Mitoko at tinanong kung ito ba ang lalaking lihim niyang nakarelasyon sa nakalipas na 7 buwan. Pinayuhan niya itong tumigil, ngunit nang tanungin siya kung ito ang pinakamahabang relasyon niya, itinapon niya ang kanyang tasa sa mukha nito. Sa gayon, sinabihan ni Aramaki si Ishii na ihatid ang kanyang ulat dahil siya ang nagsusuri sa apartment ni Mitoko. Ipinaliwanag ni Ishii na isang putok lang ang pinaputok ng salarin at pinutukan ni Mitoko ng buong magazine. Hindi propesyonal ang paggawa ng bomba at sinadyang binigyan ng oras si Mitoko upang makahanap ng takbuhan ng may kontrol sa salarin. Sinabi ni Mitoko kay Ishii na maaari rin siyang maging target kaya dapat siyang sumakay sa ibang sasakyan kapag aalis siya mula sa kanyang gusali. Tinanong ni Aramaki kung meron siyang pinaghihinalaang tao, at kumpiyansa si Mitoko na alam niya kung sino ang umatake sa kanya. Isang terorista ang pangalan ay Soma na siya lamang ang hindi napatay ng kanyang grupo noong nasa militar pa siya. Tinanong ni Aramaki kung sigurado siya, at tumugon si Mitoko ng oo. Sinabing ginamit niya ang parehong taktika upang mapatay ang 6 na lalaki nito. Akala niya patay na rin ito, ngunit somehow nakaligtas ito at ngayon ay bumalik para sa paghihiganti. Ibinalik ni Mitoko ang ilang karagdagang kaalaman tungkol sa teroristang minsang kidnapin ang 2 niyang tauhan, pinahirapan at pinatay sila. Bilang gantimpala, pinapante ni Mitoko ang anak ni Soma na atakihin siya sa pamamagitan ng pinto, at binaril siya ng terorista nang hindi alam kung sino ang kanyang tinatamaan. Sabi ni Mitoko na wala siyang pagsisisi tungkol dito dahil pinag-uusapan ng bata kung gaano niya na-enjoy ang pagpapahirap sa mga sundalo, at naglagay siya ng bomba sa katawan nito upang mapatay man siya ay mapuksa pa rin ang grupo ni Soma. Pagkatapos ng pagsabog, pumasok siya sa kwarto upang tiyakin ang mga napatay, ngunit ikinagulat niya nang makita na nakatakas si Soma gamit ang isang suit panglaban. Nauunawaan na ni Aramaki ang lahat ngayon, at iniutos niya kay Ishii na imbestigahan ang teroristang si Soma at ang kanyang tagapag-alaga. Iniutos niya kay Bado na sundan ang trail ng mga armas, ngunit pinutol siya ni Mitoko. Alam niya na ayon sa mga protocol, hindi siya pinapayagang makisali sa kasong ito,
ngunit talagang nais niyang makisali. Sinabi ni Aramaki sa kanya na pwede nang ipagpaliban ang mga protocol dahil kailangan niya siya bilang panakot upang mahuli ang terorista. Nalilito si Mitoko nang marinig niya ito at sinabihan siya ni Aramaki na sadyang ilagay ang sarili sa panganib, at ipapadala niya si Tago upang sumuporta sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, umalis si Bado mula sa ospital, nananatiling mainitin ang ulo dahil sa pagtapon ni Mitoko ng tasa sa kanya nang dumaan si Tago. Bigla nitong sinabi kay Bado na kung kailangan niya ng tulong sa kanyang sasakyan, handa siyang magpahiram. Nagulat si Bado at nag-alala kung nakalagay din ba ang bomba sa kanyang kotse. Samantala, nakatanggap din ng impormasyon tungkol sa teroristang pag-atake ang kasintahan ni Mitoko, kaya't nagpasya siyang bumalik na lamang sa kanilang headquarters. Bigla siyang lumabas mula sa kanyang kwarto at nagtatanong kung may nakakita na ba sa kanya ng kanyang larawan o nakapagsabi na ng kanyang pangalan at tirahan. Nagpasya siyang maging tapat at sinabi na nagsagawa siya ng background check sa kanya dahil sa isang nakaraang insidente kung saan ang asawa ng isang sundalo ay naging isang especially iya para sa isang grupo ng mga mandirigma. Sinabi niya kay Mitoko na alam ng pinuno ng squad 1 at 2 niya tungkol sa kanya, ngunit hindi ito nagpagalaw kay Mitoko. Malamig niyang sinabi na inaasahan niya ito at huwag siyang makaramdam ng guilt dahil nagsagawa rin siya ng pagsusuri tungkol sa kanya. Pagkatapos ay umalis siya sa gusali kasama si Tago, na huminto upang tingnan si Bado, na hinihiwa-hiwalay ang kanyang sasakyan upang alamin kung may bomba roon. Sinabihan siya ni Tago na tumawag sa bomb squad dahil mas mabilis iyon, ngunit inisip ni Bado na magiging insulto iyon sa kanyang pagiging lalaki. At higit pa rito, lahat ay tatawa sa kanya dahil dito. Hindi pinansin ni Tago siya at pumasok sa kanyang sasakyan, habang dumating ang isang ambulansya at nakipagtalo ang driver nito kay Bado dahil inaayos niya ang kanyang sasakyan sa harap ng pasukan ng ospital. Sa parehong oras, ang atmosfera sa loob ng sasakyan ay nakakahiya at sinasabi ni Tago na mas magiging madali sana kung ang kasintahan ni Mitoko ay isang sibilyan. Sumasang-ayon siya habang nakatingin ng malayo at nawawala, ngunit bigla niyang tinanong si Tago na kumaliwa. Sumunod si Tago, ngunit sinabi ni Mitoko na muling kumaliwa dahil gusto niyang tiyakin na may sumusunod sa kanila. Sinabi niya kay Tago na malamang napansin na ng mga sumusunod na sila ay nakikita, kaya susubukan nilang umatake. Sinasabihan niya itong pumunta sa pinakamalapit na walang tao na lugar, na isang kalabisan na pabrika na 15 minuto ang layo sa timog. Tinanong ni Mitoko kung handa na ang kanyang droid, at sinasabi ni Tago na sinusundan siya ng droid sa tamang distansya para hindi mapansin ng mga stalker. Nagtataka siya tungkol sa motibo ng mga stalker dahil kung talagang nais nilang patayin si Mitoko, mas maganda sana ang ospital bilang lugar. Sa palagay niya, gusto lang nilang magpasaya sa pagpatay sa kanya, pero kahit may isa pa silang plano, balak niyang malaman ito kapag nahuli nila ang mga stalker. Habang nagmamadali si Tago papunta sa kalansangang pabrika, bumisita si Ishii sa isang ahente ng intelihensya habang nakasuot ng invisibility cloak. Nakaramdam ang ahente na may mali at sinubukang kunin ang revolver sa kanyang drawer, ngunit nagsimula itong lumutang sa hangin bago niya ito mahawakan. Napagtanto ng ahente na may gumagamit ng thermal camouflage, at ipinakita ni Ishii ang kanyang badge upang ipakita na siya ay isang pulis na naka-schedule ng appointment kanina. Agad pinasara ng ahente ang lahat ng mga bintana upang walang makakita sa kanila at tinanong si Ishii kung ano ang kanyang kailangan. Sinasabi niya na kailangan niya ng impormasyon tungkol sa teroristang nagngangalang Soma, dahil siya ang taong nagsusubaybay sa kanyang grupo ng mga terorista. Ngunit, sinasabi niya na siya ang bahala sa lahat maliban kay Soma, na sobrang kumpiyansa at ambisyoso. Pinag-uusapan ng ahente kung paano ayaw ni Soma na manatili sa isang maliit na grupo, kaya pumunta siya sa pamilya Benton, na siyang pinakamalaking mafia dito sa bahagi ng bansa. Inalok niya silang magbigay ng anumang kanilang kailangan, ngunit tinanggihan siya ng pamilya Benton dahil mayroon na silang mapagkakatiwalaang mga pinagmumulan. Pagkatapos, inilipat ng lalaki ang ilang dokumento tungkol kay Soma, kabilang ang kanyang kamakailang larawan, at kinuha ito ni Ishii at umalis ng tahimik gaya ng pagdating niya. Samantala, narating ni Mitoko at Tago ang pabrika, at umaasa si Tago na matatapos nila agad ang mga bagay-bagay. Sinabihan siya ni Mitoko na huwag mag-isip ng ganoon dahil wala silang ideya kung gaano kalakas ang kanilang kalaban. Nagtatago sila sa loob ng pabrika at pinapanood ang mga terorista na lumalabas ng kanilang sasakyan na may dalang advanced na armas,
at napagtanto ni Metoko na sila ay may sapat na pagsasanay. Biglang isang ingay ang nagpabahala sa kanya at kay Tago, na humarap upang barilin ang sinumang kaina-hinala. Sa kanyang pagkabigla, isang walang tahanan ang nasa harap niya, nakakagising lang mula sa pagkakatulog. Hindi siya nag-iisa sa paghahanap ng matutuluyan dahil puno ng mga pangit at hindi nalilinis na walang tahanan ang pabrika, na akala nila si Tago at Metoko ay mga pulis na nais silang paalisin. Sinasabihan ni Tago na umalis sila sa gusali ng ilang oras, habang napapansin ni Metoko na isang truck ang huminto sa harap ng pabrika. Sinabi niya kay Tago na atakihin ang truck gamit ang kanyang droid, at agad siyang sumunod, nagpaputok sa truck at nagdulot ng malaking pagsabog. Ngunit hindi pa rin yun sapat upang wasakin ang anumang nasa loob ng truck, kaya nagsimula itong bumalik ng putok, sinira ang droid ni Tago. Agad na humiling si Metoko sa headquarters na magpadala ng hindi bababa sa 4 na fully loaded na mga droid, dahil mas mataas na ngayon ang panganib. Sinasabihan niya si Tago na pakisabihin sa kanyang droid na magpanggap na inutil na ito, dahil hindi nila maaaring mapahamak ito ngayon. Sa sandaling yun, isang makapangyarihang droid ang lumabas mula sa apoy, at nakikilala ito ng balbas saradong may eye patch sa headquarters bilang isang tank na gawa sa Germany na gumagamit ng napaka-advanced na combat Aramaki. Nagpanik si Aramaki nang marinig ito, at sinabihan niya ang kanyang mga tauhan na makipag-ugnayan sa pinuno ng espesyal na unit ng armas upang alamin kung may mga nawawalang espesyal na tank kamakailan. Samantala, sina Metoko at Tago ay nagsisikap makalabas ng palihim mula sa pabrika, dahil alam nilang hindi sila pwedeng makipaglaban laban sa AI-powered tank. Tinanong ni Tago kung mayroon pa silang ibang plano bukod sa pagtakas, at sinabi niya rito na kailangan nilang bumili ng oras hanggang dumating ang backup. Sa tingin niya, mas malaki na ang kaso kaysa kay Soma ngayon, dahil hindi maaaring makakuha ng ganitong kapangyarihang armas ang isang maliit na terorista tulad niya. Tinanong ni Tago kung may tumutulong kay Soma mula sa isang makapangyarihang organisasyon, ngunit sinabing walang saysay na pag-isipan iyon ni Metoko. Nakarating sila sa kanilang sasakyan habang pinag-uusapan ito, ngunit sa kasamaang palad, napansin sila ng mga terorista at nagbukas ng baril habang papasok sila. Basag ang windshield dahil sa mga bala, at agad na bumaba si Metoko at Tago upang magtago. Nauunawaan ni Metoko na ginagamit ng mga terorista ang mga bala na may mataas na bilis dahil hindi makakatulong ang karaniwang bala sa kanilang bulletproof na sasakyan. Sa sandaling yun, dumating ang German droid at nagtapon ng mga granada sa kanya. Nakaiwas si Metoko sa pagtama, ngunit ang pagsabog ay nagpagulong-gulong sa kanya papunta mismo sa isa sa mga terorista. Mabilis niyang inilabas ang kanyang kutsilyo at sinaksak ang kanyang lalamunan bago pa man siya makapag-react. Ngunit nakasara ang droid sa likod niya. Patuloy itong umaatake sa kanya, ngunit naiiwasan ni Metoko ang bawat atake nito, at pagkatapos ay nakakatakas sa pamamagitan ng sirang pader. Bumaba siya sa isang tambak ng kalat at agad na nakipag-ugnayan kay Tago, sinasabing kung lilipat sila mula sa bubong papunta sa iba pa, makakatakas sila mula sa droid dahil masyado itong mabigat upang umakyat. Ngunit wala siyang natanggap na sagot mula rito at nagsimula ng mag-alala ng husto. Bigla siyang napansin ng anino sa paligid ng sulok at nagpa siya na alisin ng sinumang nakaharang sa kanyang daan, kahit na nawala na siya ng isang braso. Ngunit nang siya ay tumakbo papunta sa unahan at lumabas ang taong nasa paligid ng sulok upang harapin siya, nagpanik siya dahil ito ay ang kanyang kasintahan. Naguguluhan din ito, ngunit hindi binigyan ni Metoko siya ng pagkakataong makapagsalita. Inihagis niya ang kanyang kutsilyo sa balikat nito at tumakbo palayo. Iniwan siyang lubos na naguguluhan. Sa kabilang banda, sigurado siya na nasa likod ng pag-atake ang Squad 1, at agad niyang ipinapadala ang mensahe kay Aramaki bago niya durugin ang kanyang walkie-talkie sa galit. Kasabay nito, nakikipagkita si Aramaki sa pinuno ng Squad 1, dahil nalaman niyang ang German tank na umaatake kay Metoko ay pagmamay-ari ng kanyang squad. Hinawakan ni Aramaki ang baril niya at sinabihan siyang tumigil agad sa paghahanap sa kanyang mga tauhan. Nagpanik ang pinuno ng Squad 1 at inutusan ang kanyang mga tropa na umatras, bago ipaliwanag ang sitwasyon kay Aramaki. Sinasabi niya na nagsasagawa sila ng isang lihim na misyon upang malaman ang tunay na pagkakakilanlan ng drug lord na kilala bilang Anaconda, at ang presyo para sa impormasyon tungkol sa kanya ay ang buhay ni Metoko. Naiintindihan na ni Aramaki ang lahat ngayon,
at tinanong niya ang pinuno ng squad isa kung nakipag-ugnayan siya kay Soma para sa impormasyon. Tinatanggap niya ito, sinasabi na dahil kasosyo ni Anaconda ang pamilya Benten, magiging madali para nilang mapalaya ang buong pamilya kapag nahuli nila ito, at tanging si Metoko lang ang maaaring maging biktima sa kanilang panig. Tumanggi si Aramaki na isakripisyo si Metoko at tinanong niya ang pinuno ng squad isang tungkol sa lokasyon ni Soma. Sumasagot siya na nasa loob si Soma ng tangke at hindi siya lalabas dahil hindi niya sila pinagkakatiwalaan. Ipinahayag ni Aramaki na magbabayad ng malaki ang squad isa para dito, at umalis siya upang asikasuhin ang sitwasyon habang iniutos kay Baldy na bantayan ang pinuno ng squad isa. Samantala, nagpa siya ang mga sundalo sa pabrika na umatras matapos makatanggap ng utos mula sa kanilang pinuno. Ngunit may ibang plano ang kasintahan ni Metoko. Nagpa siya siyang habulin si Soma upang maprotektahan ang kanyang nobya, ngunit sinabihan siya ng kanyang mga tauhan na hindi ito ang tamang ideya. Hindi siya nakikinig at inutusan ng isa sa kanyang mga lalaki na kunin ang isang rocket launcher mula sa sasakyan. At sa pagkakataong yun, dumating si Tago doon, duguan ng husto ngunit handang makipaglaban hanggang sa huling hininga. Sinabi ng sundalo na huwag siyang paputukan dahil tapos na ang laban. Hindi maintindihan ni Tago kung ano ang nangyayari at tinawagan si Metoko, ngunit abala siya sa pag-iwas sa walang tigil na mga atake ng matalinong tangke. Mabilis na nauubos ang bala ng tangke, ngunit habang sinusubukan ni Metoko na tumakbo palayo, nadarama niya na nakalak ang kanyang paa sa ilalim ng mga debris. Hinawakan ng tangke ang kanyang ulo at sinimulang durugin ito, at nang subukan ni Motoko's boyfriend na tumakbo upang tulungan siya, napag-alaman niyang hindi gumagana ang rocket launcher dahil sinabutahe ito ni Soma. Hindi pa rin siya sumusuko at mabilis na pumunta upang palayain si Metoko mula sa hawak ng tangke gamit ang lakas manghuhula. Bigla na lamang, isang anti-tank rocket ang tumama sa tangke, na agad nitong winasak, salamat kay Bohr, na dumating upang iligtas ang araw sa huling sandali. Lumabas si Soma mula sa tangke nang mapagtanto niyang maaaring sumabog ito anumang oras, at tinapak siya ng kasintahan ni Metoko sa lupa gamit ang isang suntok pagkatapos niyang ipakita ang kanyang pangit na mukha. Pagkatapos ay ipinasa ni Bohr kay Metoko ang isang baril, na pinaputukan niya ng buong buo sa ulo ni Soma. Sa ganitong paraan, sinabi ni Metoko kay Bohr na dalhin si Tago sa ospital agad dahil nagsisimula nang mawalan siya ng masyadong maraming dugo, habang sinusuportahan siya ng kasintahan niya habang naglalakad sila palabas. Naghihintay na si Aramaki sa kanila, at sinabihan niya si Metoko na ang pinuno ng squad isang ay niloloko ni Soma, na marahil ay hindi alam ang tungkol kay Anaconda. Nagpanik ang kasintahan ni Metoko nang malaman ito at sinabi na kung totoong may alam si Soma, isang malaking pagkakamali ang kanilang nagawa sa pagpatay sa kanya. Ngunit sinabi ni Metoko sa kanya na noong suot niya ang kanyang uniforme kanina, ito ay para makipagkita sa isang foreign minister at ipagdiwang ang tagumpay ng kanyang bansa sa pagpatay kay Anaconda. Pero dito nagtatapos ang video na ito. Paalaala, mag-like at mag-subscribe sa channel. Salamat sa panunood at magkita tayo muli sa susunod.